Movie Recap Tagalog here. Simula noong 2014, ang tag-init ay panahon ng kasiyahan, pero ang ating pangunahing tauhan na si Taisho ay abala pa rin sa pagre-review para sa kanyang mga pagsusulit sa study room hanggang alas 5 ng umaga. Saka siya nagmamadaling sunduin ng kapatid niyang si Wisho. May sugat sa paa si Wisho kaya hirap siyang gumalaw. May nagsabi kay Wisho na gawin na lang niya iyon mag-isa, pero dahil mahal niya ang kapatid niya, binuhat pa rin siya ni Taisho sa likod mula sa kotse hanggang sa pantalan. Pagkatapos ng bangka ay sumakay naman sila ng bus. Magkasama silang bumalik sa probinsya upang tumira kasama ang kanilang mga lolo't lola para sa mas payapang buhay. Sobrang na-enjoy nilang panoorin ang mga convertible na sasakyan, kaya muntik na nilang mamiss ang bus papunta sa bagong paaralan ni Taisho para sa enrollment. Dinala ni Taisho ang kanyang records upang makipagkita sa guro. Nagtaka ang guro kung bakit ang isang estudyanteng mahusay mag-aral sa Seoul ay babalik pa sa paaralang ito na malapit ng magsara, at inisip pa na baka napalaya siya dahil sa pakikipag-away. Pero ang totoo, isa siyang top student. Sa itsura pa lang niya na punong-puno ng talino at kabaitan, paano mo maiisip na nakipag-away siya? Dahil naawa si Taisho sa kapatid niyang binubuli sa Seoul, nagdesisyon siyang bumalik sa kanilang bayan para sa mas tahimik na buhay. Nagbigay lang ang guro ng ilang pilit na salitang pampalubaglob at pinaalalahanan si Taisho na kailangan niyang magsikap dahil kung gusto ng mga tao na makapasok sa universidad sa Seoul, doon sila nag-aaral at hindi nananatili rito. Kahit na naiisip ni Taisho na medyo kakaiba ang guro, sumagot na lang siya ng opo para matapos na. Halos walang estudyante, pero kailangan pa rin gumawa ng mga uniforme para sa porma, kaya maraming sobra. Sinabihan si Taisho na kumuha na lang ng kailangan niya. Nasa harap sila ng library. Maayos na inilapag ni Taisho ang kanyang transcript sa mesa at pumunta para kunin ang mga uniforme. Pagdating niya sa library, nakita niya ang babaeng bida na si Yun-A. Paglingon nito, parang anghel sa ganda. Sandali siyang natulala, pero agad din siyang natauhan. Kinuha niya ang kahon ng mga uniforme at bumalik sa guro. Hawak ng guro ang transcript. At nang makita si Taisho, napautal siya at nanlaki ang mga mata habang tinatanong kung binili ba niya ang mga gradong iyon dahil napakataas. Sinabi ng guro na sa ganitong transcript, kayang-kaya ni Taisho na mag-apply sa medisina. Napangiti lang si Taisho at nagpaalam na. Habang naglalakad siya sa gitna ng schoolyard, bigla siyang huminto, tumingala sa langit, hinawakan ang kanyang mga tainga, at bahagyang umindayog na parang nahihilo. Lahat ng iyon ay nakita ni Yun-A mula sa itaas. Habang pababa na sana siya para iligtas ang bida, biglang natauhan si Taisho. Sumakay siya ng bus pauwi, kung saan naghihintay ang kanyang lolo sa hintuan. Masayang-masaya si Taisho. Iniisip na baka bilhan siya ng regalo ng kanyang lolo, tulad noong bata pa siya. Pero nagbabago ang panahon at ang mga tao. Sinabi lang ng kanyang lolo na hindi pa dumarating ang kanyang mesa at huwag ipaalam sa lola niya, kung hindi ay mapapagalitan siya. Pero alam na pala ng lola niya, kaya napagalitan pa rin ang lolo. Habang inaayos ni Taisho ang kanyang mga gamit, nakita niya ang isang alaala mula sa kanyang ama, at sumakit ang kanyang puso habang naaalala ang araw na nasa ospital ang kanyang ama. Hayaan na, naisip niya, itabi na lang at maglaro para mawala ang lungkot. May bagong estudyante ngayon, kaya maagang pumasok si Yun-A. Pero mas maaga pa si Taisho. Dahil maaga siyang dumating, walang kuryente sa paaralan, kaya nandoon lang siya, hinihila ang tali ng ventilador pero walang hangin. Ito na ang pagkakataon para kay Yun-A na gumanap bilang beauty na magliligtas sa hero. Sinabihan niya si Taisho na sumunod sa kanya. Ikinuwento niya kung gaano kakuripot ang paaralan dahil walang estudyante tuwing tag-init kaya pinutol nila ang kuryente. At kahit nagreklamo siya, wala silang pakialam. Tanging ang library lang ang may kaunting hangin. Binuksan niya ang ventilador, binuksan ang bintana, nagtanong ng ilang bagay, at pagkatapos ay kanya-kanya na silang nag-aral. Sinasabi ni Yun-A na wag na lang siyang pansinin, pero paminsan-minsan ay nagtatanong pa rin siya. Nang mapagod siya sa kakatanong, nagsimula naman siyang magkwento tungkol sa kanyang mga pangarap. Mabait si Taisho, kaya seryoso niyang pinakinggan ang lahat ng sinasabi niya. Matapos ang mahabang usapan, naalala niyang ibigay ang wifi password at ipinakilala ang kanyang pangalan. Sa isip ni Taisho, malamang iniisip niyang kakaiba at interesting ang babaeng ito. Umupo siya para mag-aral, pero hindi siya makapag-focus dahil kung ano-ano ang ginagawa ni Yun-A sa tabi niya. Hinubad ni Yun-A ang kanyang sandalyas at pabulong na inuulit-ulit ang mga vocabulary words. Nag-aral silang dalawa hanggang tanghalian, at pagkatapos ay sabay na kumain ng noodles. Sa hindi malamang dahilan, naglabas ng mga uniforme ang cafeteria. Kumuha si Yun-A ng 2 set at ibinigay ang isa kay Taisho. Sinabihan siyang iuwi yon para kay Wisho. Hindi malinaw kung may komisyon ba siya mula sa paaralan, pero hindi siya tumigil kakapromote ng kalidad ng uniforme. Umabot pa sa puntong tinaas niya ang kanyang palda para ipakita kay Taisho kung gaano ito kaayos, dahil suot niya rin ang isa. Nagulat si Taisho nang makita niyang hinawakan niya ang palda niya. Agad niyang tinakpan ang mga mata at napasigaw. Wala na siya sa tamang kondisyon para pahalagahan pa ang kalidad ng uniforme. Pagkababa niya ng palda, umupo silang dalawa sa mesa at nagkwentuhan tungkol sa kung ano-ano. Para bang walang tigil magsalita si Yun-A. At mula sa mga kwento niyang iyon, nalaman ni Taisho na ang mga regalong ibinibigay ng lola nila noon ay base pala sa mga suhestyon ng babaeng ito. Oras na sana ng uwian, pero tuloy-tuloy pa rin ang pagsasalita ni Yun-A. Kaya napaisip si Taisho kung papasok pa ba siya kinabukasan. Nang mapansin niyang hindi sasabay si Yun-A sa bus stop, tinanong niya kung bakit. Lumabas na may bisikleta pala si Yun-A, habang siya naman ay naglalakad pa uwi. Habang naglalakad, muling pumasok sa isip ni Taisho ang masasayang alaala noong buhay pa ang kanyang mga magulang, kaya napahinto siya at natulala. Ang tunog ng kampanilya ng bisikleta ni Yun-A ang gumising sa kanya, at ipinagpatuloy niya ang pag-uwi. Pagdating niya, naroon na ang bago
bago niyang mesa, nakaupo ang lola niya at sinusuri ang kalidad nito. Kahit sinabi ni Taisho na maayos naman ang mesa, tuloy pa rin sa kakapuna ang lola niya. Kaya napilitan siyang ibahin ang usapan at tanungin ang lagay ng paa ni Wisho. Masayang sinabi ni Wisho na malaki na ang kanyang improvement. Sa katunayan, kung aalisin na raw ang cast niya ngayon, kaya na niyang lumipad ng ilang ikot. Kahapon ay parang ayaw pa niyang pumasok, pero kinabukasan ay dumating pa rin si Taisho ng napakaaga. Pero si Yun-A na may hawak ng susi ay hindi pa dumarating, kaya napilitan siyang maghintay sa labas. Hiniling ni Taisho na ibahagi na lang ang susi, pero ayaw ni Yun-A dahil pakiramdam niya ay cool ang may hawak ng susi at bihira lang may naghihintay para sa kanya, kaya hinayaan niya lang si Taisho na maghintay. Habang nag-aaral, bigla na lang inabot ni Yun-A kay Taisho ang isang kulay rosas na scarf at sinuot naman niya ito sa leeg na parang bib. Pagkatapos, pareho silang nag-focus ulit sa pag-aaral. Oras na ng uwian at dahil gusto niyang makasabay si Yun-A, nagbisikleta si Taisho habang si Yun-A naman ay sumakay ng bus. Habang nasa bus, nakita ni Yun-A si Taisho na parang nangaasar na nagbibisikleta sa tabi. Ayaw niyang magpatalo, kaya sinigawan niya ang driver na bilisan. Pero syempre, may mga hintuan ng bus. Pagkababa niya, tumakbo na lang siya. Nang makitang hahabol na si Taisho, lalo siyang bumilis para mauna sa finish line. Hindi naman nasayang ang effort niya. Si Beauty ang nanalo. Kinabukasan, nagdala rin si Yun-A ng bisikleta para sabay silang umuwi matapos ang klase. Parang sinadya ni Yun-A. Dahil isang sandali ay nagplano siyang sabay silang uuwi at sa susunod na sandali ay nabutas ang gulong niya. Ayos lang naman, inihatid na lang siya ni Taisho pa uwi. Magkasama nilang ginugol ang maganda at masayang panahon ng paghahanda para sa exams, kumakain ng cake, umiinom ng tsaa at nag-aaral. Tungkol naman sa pag-aaral, hindi malinaw kung may pumapasok ba talagang aral sa isip ni Taisho dahil punong-puno ito ni Yun-A. Pagdating ni Yun-A sa bahay, nakita niya ang kanyang ama at si Soyeon kasama ang ilang bisitang dayuhan. Masayang nagkukwentuhan at nagtatawanan ng lahat at walang nakapansin na dumating siya. Medyo nalungkot si Yun-A kaya pumasok siya sa loob para magbihis, saka bumaba sa kusina para maghanap ng makakain kung saan nakasalubong niya ang kanyang ama. Umupo siya at kumain habang sinasamantala ang pagkakataong makipag-usap sa kanyang ama. Ikinuwento niya si Taisho kung paano ito palaging nagsisikap at kung paanong ang kasipagan nito ay nagpapakilig sa kanya. Nang mapansing tila nagseselos ang kanyang ama, agad niya itong pinuri at sinabing mahusay din naman ito. Tuwang-tuwa ang kanyang ama kaya uminom siya ng kaunting alak. Pero paulit-ulit siyang pinagsabihan ni Yun-A na huwag masyadong uminom, kaya napilitan itong ibaba ang baso. Samantalang si Wisho ay matagal ng tulog. Si Taisho naman ay patuloy pa ring nag-aaral. Siguro ay sobrang init kaya parang nahihibang si Wisho. Paulit-ulit na tinatawag ang nanay, kaya itinutok ni Taisho ang blower para makatulog siya ng mahimbing. Nang sumapit ang umaga, nakaupo lang ng kalmado ang ama ni Yun-A. Pinapanood ang ulan habang hinihintay ang anak niya na lumabas at uminom kasama niya. Pero paglabas pa lang ni Yun-A at makita ang ulan, agad siyang sumakay sa bisikleta. Ni hindi na niya napansin na may naiwang isang sandalyas sa pagmamadali para dalhin ang susi kay Taisho upang makapag-aral ito. Talagang napakahalaga ng pag-aaral, kaya kahit malakas ang ulan at hangin, matapos ibigay ang susi kay Taisho, nangako si Yun-A na uuwi muna siya, magpapalit ng magandang damit at babalik sa klase. Sa totoo lang, pumunta lang siya roon para ibigay ang susi sa gwapong lalaki. Pero pagdating niya sa bahay, hindi na niya nakita ang kanyang ama sa may balkonahe, kaya dali-dali niya itong hinanap kung saan-saan. Nalaman niyang pumasok lang pala ito sa loob para magsipilyo. Nakahinga ng maluwag si Yun-A nang makita ang kanyang ama. Samantala, dumating si Taisho sa klase, naghanda ng 2 karton ng gatas, at matagal na nag-aral bago niya nakita si Yun-A na pumasok na basa pa ang buhok. Sinabi ni Yun-A na gusto niyang tingnan si Taisho, kaya lumipat siya mula sa tabi nito papunta sa tapat para mas makita siya ng maayos. Pero nakapagtataka, hindi naman siya tumitingin, nakatutok lang siya sa cellphone. 2 beses pa siyang pinaalalahanan ni Taisho, pero kung ano man ang laman ng cellphone niya, kahit kakadating lang niya, gusto na niyang umalis. Kaya napilitan si Taisho na mag-aral mag-isa. Sanay na siya na may kasamang magandang babae habang nag-aaral. Kaya nang wala si Yun-A, napabuntong hininga siya at nagpasya na lang umuwi rin. Habang pauwi, balak sana niyang ibalik ang susi kay Yun-A, pero nasalubong niya ang kanyang lola at agad siyang hinila pauwi, kaya hindi niya ito naibigay. Kinabukasan sa paaralan, marahil ay sobrang namiss niya si Yun-A kaya parang nakita niya itong tumatakbo paakyat sa hagdan. Umiling si Taisho para magising sa iniisip niya, pero totoo palang dumating si Yun-A. Tumayo siya sa likod ni Taisho at hinugot ang maraming name tags mula sa bag nito. Sinabi ni Yun-A na ganito raw mag-confess ang mga babae, pero wala itong pakialam si Taisho. Ang mahalaga lang sa kanya ay si Yun-A. Paulit-ulit siyang tinanong ni Yun-A tungkol sa mga babaeng iyon, pero ang sagot lang niya ay hindi niya sila kilala. Para mailihis ang usapan, tinanong ni Taisho kung bakit siya umalis agad kahapon. Sa una, gusto lang niyang magkaroon ng dahilan, pero nang marinig niya ang kwento ni Yun-A, lalo niya itong nagustuhan. Ang ama ni Yun-A ay dumaranas ng matinding depresyon at minsan na ring naisipang sumuko sa buhay, kaya labis siyang nag-aalala rito. Kahapon, nang umuwi siya, mukhang mas maayos na ang lagay ng kanyang ama. Kaya ngayon, pumasok siya sa paaralan kasama si Taisho. Napakasaya ni Taisho dahil dito, at nag-usap sila tungkol sa kanilang mga plano sa hinaharap. Sinabi ni Yun-A na dati ay gusto niyang subukan ng iba't ibang trabaho, pero ngayon ay nais niyang maging pintor. Si Taisho naman, dahil kailangan niyang alagaan ang kanyang pamilya, ang gusto lang niya ay tumanda agad at kumita ng pera para masuportahan ang lahat. Naakit si Yun-A sa pagiging parang old soul ni Taisho, kaya tahimik lang siyang nakatingin at nakikinig sa mga plano nito, mga planong wala siya. Pagkatapos mag-usap, nag-impake sila ng mga gamit para umuwi. Dahil sa dami ng kanyang nasabi, diretsahan ng sinabi ni Yun-A na gusto niya si Taisho. Sobrang gusto. Walang sinabi si Taisho. Tahimik lang siyang naglakad sa unahan, habang sumusunod si Yun-A sa likod.
likod. Hindi sila nag-usap, nagbisikleta lang hanggang sa kanto at saka naghiwalay ng daan pa uwi. Matapos ang summer break, nagsimula nang bumalik sa paaralan ng lahat. Pumasok si Taisho at naging mas masaya dahil marami ng estudyante. Sinabi ng guro na mahusay siya kaya mag-self-study na lang siya at dinala siya sa library. Pumasok si Taisho sa library at nag-aral mag-isa. Napatingin siya sa katabing mesa at nakaramdam ng pangungulila kay Yun-A. Samantala, si Yun-A naman ay nakatayo sa tabi ng bintana. Iniisip din si Taisho. Pagkatapos mag-aral, agad na pumunta si Taisho sa ospital para sunduin si Wisho mula sa physical therapy. Sa sasakyan, walang tigil si Wisho sa kakakwento sa kanilang lolo at kay Taisho. Pero si Taisho ay malalim ang iniisip kaya halos hindi sumasagot. Mabilis na dumating ang araw ng pagpunta sa Seoul para sa entrance exam sa universidad. Habang nagbabasa si Taisho, may mag-ina na dumaan at nabangga siya kaya nahulog ang kanyang libro. Nang yumuko siya para pulutin ito, aksidente niyang nakita si Yun-A na sumusunod pala sa kanya. Sa Seoul, sinabi ni Yun-A na gusto niyang sumama kay Taisho pero sinabi niyang abala siya kaya napilitan siyang sumuko at nag-message na lang kay Soyeon para makitulog. Masayang pumunta si Yun-A sa address na ibinigay ni Soyeon pero laking gulat niya nang may lalaking sumunod din sa kanya papasok sa bahay nito. Labis siyang nagulat at inisip na niloloko ni Soyeon ang kanyang ama. Ipinaliwanag ni Soyeon na gusto niya ang ama ni Yun-A pero hindi siya gusto nito kaya hindi iyon matatawag na panloloko. Pero hindi pumayag si Yun-A at nanatili sa paniniwala niyang mali si Soyeon at umalis siya. Ayaw ni Taisho na sumunod si Yun-A dahil pupunta pala siya para magpa-check ng tenga at pagkatapos ay makikipagkita sa kanyang matalik na kaibigan. Matapos ang check-up, sinabi sa kanya na walang pisikal na problema ang kanyang tenga kaya ang nararanasan niyang tinnitus at pagkahilo ay maaaring dulot ng psikolohikal na epekto matapos mamatay ang kanyang mga magulang sa isang aksidente. Matapos ang isang abalang araw, kinagabihan ay sinamantala ni Taisho ang pagkakataon para tawagan si Yun-A pero pagkapik pa lang nito, tuloy-tuloy na itong naglabas ng sama ng loob at mga naipong emosyon. Buong tapang niyang inamin na gusto niya si Taisho at sinundan pa niya ito hanggang dito pero iniwan lang siya. At ngayon, naliligaw na siya. Nang marinig ni Taisho na nawawala si Yun-A, agad siyang tumakbo papunta sa istasyon ng tren para hanapin ito. Pagdating niya roon, nakita niya si Yun-A na nakatayo at nakatanaw sa may pinto. Tila naghihintay sa kanya. Nang lapitan niya ito, nalaman niyang pinagmamasdan lang pala nito ang Han River. Magkasama nilang pinanood ang ilog at pagkatapos ay sumakay sila ng tren pauwi. Sa tren, hindi pa rin tumigil si Yun-A sa pagsasabi kung gaano siya nasaktan. Inipon niya ang lahat ng lakas ng loob para umamin pero hindi siya sinagot ni Taisho. Para pa siyang iniwasan nito buong taginit. Dahil dito, lalong nahiya si Taisho kaya inabot niya ang kamay niya at tinakpan ang bibig ni Yun-A. Pareho silang namula sa simpleng kilos na yon. Sinabi ni Yun-A na si Taisho ang dahilan kung bakit siya naging mas mabuting tao. Inamin ni Taisho at doon nagpasiya si Yun-A na manatili sa tabi niya habang buhay. Masayang masaya si Taisho kahit medyo nahihiya pa kaya marahan niyang hinawakan ang kamay ni Yun-A at nagdesisyon silang maging magkasintahan. Si Teacher Jung-soo ang naghatid sa kanila hanggang sa kani-kanilang bahay. Bago sila bumaba, maingat niyang pinaalalahanan si Yun-A na maghanda para sa susunod na araw. Siguraduhin kompleto ang gamit para sa exam at kumain at matulog sa tamang oras. Punong-puno ng malasakit ang guro pero si Yun-A ay nakatuon lang sa lalaking katabi niya. Nag-usap sila na magkikita ng maaga kinabukasan. Pagkababa ni Yun-A sa sasakyan, agad siyang nag-text. Kaya dali-daling itinago ni Taisho ang cellphone para hindi mahalata ng guro. Pagkatapos ihatid si Yun-A, si Taisho naman ang sunod. Nakita ni Teacher Jung-soo ang lolo't lola at kapatid ni Taisho na naghihintay sa kalsada para salubungin siya. Kaya medyo nahiya siya. Malaki ang respeto ng pamilya kay Teacher Jung-soo. Dahil doon, hiniram niya ang relo ng ama ni Taisho para magamit kinabukasan sa pag-check ng oras. Kinabukasan ng umaga, habang papunta sa paaralan si Taisho, nakita niyang naghihintay na si Yun-A sa kanya. Hindi man siya gaanong expressive, ang tanong lang ni Taisho ay kung maayos ba ang tulog niya. Talagang wala pa siyang gaanong karanasan. Sumakay silang dalawa ng bus papuntang paaralan para sa taunang exam. Matapos ang nakakapagod na pagsusulit, hinila ni Yun-A si Taisho papunta sa Han River para mag-relax. Pero nang tingnan ang wallet ni Taisho, may 7.01 lang ito. Nakakatawa talaga, nakikipag-date pero wala pang $10 sa bulsa. Pero hindi iyon pinansin ni Yun-A. Kinuha niya ang wallet niya at siya na ang gumastos. Parang perpektong girlfriend. Mag-tren na lang kaya tayo, sabi ni Taisho. Aabot ng 5 oras, mas marami tayong oras magkasama. Simpleng ideya, pero labis itong naka-impress kay Yun-A. Pagdating nila sa Seoul, bumili sila ng tig-2 mangkok ng mainit na noodles at dumiretso sa Han River. Kahit simpleng lakad lang, naging espesyal dahil magkasama sila. Ang kumikislap na tanawin ng Han River ay parang isang tula, kaya napasigaw sila sa saya. Kapag maganda ang tanawin, kusang nagiging makata ang puso. Sa sandaling iyon, maraming hiling si Yun-A. Gusto niyang gumaling ang kanyang ama para makapag-college siya ng maayos. Nang tanungin niya si Taisho tungkol sa pangarap nito, nagbulong lang ito at hindi malinaw ang sagot. Marahil dahil ang mundong gusto niya ay nasa harapan na niya. Sa sobrang pagkaabala nila sa isa't isa, hindi nila namalayang lumipas ang oras, kaya napilitan silang tumakbo para hindi mamiss ang tren. Ang pag-ibig sa high school ay napakalinis sa totoo, kaya napapabalik tanaw ang sino man. Sa ganitong tahimik na sandali, dumarating din ang kaba. Kung hindi tayo mapupunta sa iisang paaralan, magbabago ang lahat, di ba? Biglang tanong ni Yun-A habang magkatabi sila sa bus. Sumagot si Taisho na kahit nasaan man sila, hanggat hindi sila nasa magkaibang mundo, palagi niyang replyan ang mga mensahe niya. Dahil nasanay siyang laging kasama si Taisho, hindi magawang isipin ni Yun-A ang paghihiwalay. Katulad ng dati, si Taisho ang nagbigay ng katiyakan kay Yun-A sa lahat ng kaya niyang gawin. Sa isang kapaligirang punong-puno ng romansa, parang hindi kumpleto kung walang isang mainit na halik. Gusto kong makasama ka, sabi ni Yun-A. At napahinto si Taisho sa narinig niya. Kung ano ang nakatadhana, mangyayari talaga. Hinila ng dalaga si Taisho papunta
pumunta sa kanilang bahay sa kalagitnaan ng gabi para sundin ang laman ng kanyang puso. Palihim silang pumasok. Kung para saan man iyon, sila lang ang nakakaalam. Pagpasok nila sa kwarto ni Yun-A, ipinakita ni Taisho ang mas totoo niyang nararamdaman. Hinila niya ang nobya papalapit sa kanya at marahang hinalikan sa labi. Sa sobrang pagkakadala sa sandali, hindi na nila napansin na nalalaglag na ang ilan sa kanilang suot. Nagawa niyang makapasok sa kwarto ng dalaga, pero ni hindi man lang niya maalis ang ilang butones. Sa gitna ng matinding sandali, bigla silang nagulat sa boses ng ama ni Yun-A. Mag-aral ka ng mabuti. Anak, proud ako sa'yo. Wala itong kamalay-malay na may binatang nakatago sa ilalim ng kama ng kanyang anak. Biglang naputol ang mood. Napilitan silang huminto at kumalma muna bago magpatuloy. Sandali, may nakakahiya akong sasabihin. Biglang pigil ni Yun-A kay Taisho. Ang kinahihiya pala niya ay ang makulay niyang bra. Napangiti lang si Taisho at sinabing ayos lang iyon dahil makikita rin naman niya ang lahat balang araw. At sa huli, ginugol nila ang gabing iyon sa pag-aaral hanggang hating gabi. Kahit magdamag silang magkasama, kinabukasan sa paaralan ay pareho pa rin silang nahihiya sa isa't isa. Tinawag sila sa opisina ng guro. Napanatili pa rin ni Taisho ang kanyang top rank. Si Yun-A naman ay hindi inaasahang pinuri ng guro dahil sa malinaw niyang pag-unlad. Siyempre, malaking bahagi nito ay dahil sa pagtuturo ni Taisho. Hindi nasayang ang lahat ng gabing palihim siyang pumupunta sa bahay ni Yun-A para turuan siya. Kaya naman laging nakakandado ang kwarto ni Yun-A buong araw. Umaabot pa sa puntong nag-iiwan na lang ng pagkain ng kanyang tiyahin sa harap ng pinto. Hindi nito alam na nasa loob si Yun-A, kumakain ng sarili niyang baon. Hindi malinaw kung malapit na ba ang university exams, pero gabi-gabi ay nasa kwarto pa rin ni Yun-A si Taisho. Minsan pa nga, palihim niyang itinago ang isang bote ng alak sa damit niya para madala sa loob ng hindi napapansin ng kapatid niya. Pasko pala noong gabing iyon, kaya uminom sila ng kaunting alak at lumabas para maglaro sa niebe. Akala mo, simpleng sandali lang yon, pero mabilis lumipas ang panahon at dumating na rin ang araw ng paglabas ng resulta ng universidad. Madaling maintindihan kung bakit nakapasa si Taisho sa unang pinili niyang paaralan dahil sa husay niya. Samantalang ang resulta ni Yun-A ay hindi pa lumalabas at patuloy siyang pinapalakas ng loob ng guro. Maging ang lola ni Taisho ay sabik ding malaman kung pumasa ang magiging manugang niya. Marahil, ito ang pagsubok na maghihiwalay sa kanila. Ang paaralan ni Taisho ay nasa Seoul, habang ang pinili ni Yun-A ay napakalayo roon. Bukod pa rito, magsisimula na si Taisho habang si Yun-A ay kailangan pang maghintay ng halos isang buwan para sa resulta. At nangyari nga ang kinatatakutan nila, ang kanilang pag-ibig ay nasubok ng distansya. Dahil sa sobrang pananabik kay Taisho, si Yun-A na mismo ang nag-book ng tiket para ihatid siya sa lungsod. Paano kita hahayaang bumalik mag-isa? Nag-alala si Taisho. Naiinis siya sa sitwasyon dahil kailangang bumiyahe ng malayo ang nobya niya para lang makita siya. Pero para kay Yun-A, sapat na ang isang oras na magkasama sila sa tren. Hindi ko kayang gawin to, sabi ni Taisho. Ayokong mahirapan ka. Pero tumanggi si Yun-A. Para sa kanya, kahit pa nasa ibang bansa si Taisho, pupuntahan pa rin niya ito. Abang mahigpit silang nagyakapan bago magpaalam, biglang napatingin si Yun-A sa kanyang cellphone at napatalon sa tuwa. Nakapasa ako! Sigaw niya. Magandang balita, pumasa si Yun-A sa universidad. Sa saya, pareho silang napatalon sa tuwa. Kahit medyo malayo, mas mabuti na yon kaysa bumagsak si Yun-A at manatili lang sa bahay. Nagpatuloy ang buhay kolehiyo ni Taisho nang wala nang masyadong alalahanin. May matitirhan na siya, may tutoring job na ibinigay ng kanyang tiyuhin, at higit sa lahat, may nobya siyang malapit. Pumasok si Taisho sa bago niyang dorm room, kinuha ang isang alaala mula sa kanyang mga magulang, tinitigan ito sandali, at saka itinabi. Ang roommate niya ay may pamilya na tumutulong sa paglipat, kaya lalo siyang nalungkot dahil siya ay mag-isa. Nagdala si Taisho ng puting bulaklak sa puntod ng kanyang mga magulang. Sinabi niya na nakapasa siya sa universidad gaya ng gusto nila, at magsisikap siyang kumita para maalagaan si Wisho at ang kanyang mga lolo't lola, kaya dapat ipagmalaki siya ng kanyang mga magulang. Yumuko siya habang nanginginig ang balikat, tinaalala sila. Samantala, unang araw din ng pasok ni Yun-A. Nakaupo siya sa lecture hall nang may lumapit na isang babae na nagpakilalang si Nari. Nagkataong magkalapit ang kanilang student ID numbers, kaya mabilis silang naging magkaibigan kahit sandali pa lang nag-uusap. Magkasama silang pumasok sa klase at nagpalitan pa ng mga cute na stickers. Si Taisho naman ay seryosong nag-aaral. Kailangan niyang magsikap dahil marami siyang responsibilidad. Samantala, si Yun-A at si Nari ay nag-cut ng klase para pumunta sa beach at nag-enjoy ng husto. Kinagabihan, agad tinawagan ni Yun-A si Taisho para ikwento ang kanilang lakad. Mabilis lumipas ang isang buwan. Tuloy pa rin sa pagpasok si Yun-A, pero wala na si Nari. Dahil nami-miss niya ang kaibigan, naalala rin niya ang nobyo niya, kaya nag-selfie si Yun-A at ipinadala ito kay Taisho habang sinasabing nami-miss niya ito. Habang nagte-text siya, pumasok ang guro. Dahil nababagot siya sa pag-aaral, kinuha niya ang bag niya at nagpunta sa Seoul para makita si Taisho. Pagdating niya roon, hindi pa tapos ang klase ni Taisho, kaya naglibot muna siya habang naghihintay mula bus station hanggang Han River, pero hindi pa rin tapos si Taisho, kaya nag-message siya at nalaman niyang matatagalan pa ito. Malungkot na sumakay si Yun-A ng bus pauwi para makita ang kanyang ama. Pagdating niya sa bahay, sinalubong siya ng kanyang ama at ni Soyeon, pero dahil sa dating hindi pagkakaintindihan, malamig pa rin ang pakikitungo ni Yun-A. Abang wala siyang magawa, nagpadala si Taisho ng larawan niya na may hawak na bulaklak. Pagkakita pa lang niya sa larawan ng nobyo, muling sumigla si Yun-A. Ganito na lang ang naging takbo ng kanilang long-distance relationship. Araw-araw na tawagan at paminsan-minsang pagkikita para magyakap. Matapos ang yakap, tumatayo sila sa gitna ng kalsada. Hinahaplos ang buhok ng isa't isa at nagtatawanan, parang eksena sa pelikula. Ilang beses pa silang naghalikan at tumalon sa tuwa. Isang lalaki na si Songchan, na may hawak na sigarilyo, ay inalok si Yun-A na magtrabaho sa kanyang hotel. Tumanggi si Yun-A dahil kailangan pa niyang mag-aral. Sinabi ni Songchan, anong klaseng pag-aaral iyon kung palagi siyang nagkukat para maglibang?
hakbang. Nagulat si Yun-A dahil isang linggo na pala siyang hindi pumapasok at si Song-chan lang ang nakakaalam. Tinukso siya ni Song-chan na magtrabaho na lang at tikayatin pa siyang bumukod at mamuhay mag-isa. Hinimok pa siyang itigil ang pag-aaral at subukan ang ibang bagay para malaman kung ano talaga ang gusto niya. Nainis at napagod si Yun-A sa pakikipag-usap kaya umuwi na lang siya para kumain kasama ang kanyang ama. Pagdating niya sa bahay, nakita niyang sama-samang kumakain ng lahat at doon niya nalaman na ikakasal na ang kanyang ama kay So-yeon. Dahil dito, nagalit si Yun-A at agad na umalis. Sumunod si So-yeon at ipinaliwanag na tinapos na niya ang relasyon niya sa dating lalaki at alam iyon ng ama ni Yun-A. Sinubukan niyang ipaliwanag ang konsepto ng hindi perpektong pag-ibig sa isang taong kasalukuyang nasa perpektong relasyon. Isang maling hakbang. Inisip ni Yun-A na ginagamit lang ni So-yeon ang imperpeksyon ng pag-ibig para pagtakpan ang pagtataksil. Nasaktan si So-yeon sa sinabi ni Yun-A at paulit-ulit siyang pinagsabihan pero hindi ito pinansin ni Yun-A at umalis. Paglabas niya, nasalubong niya si Song-chan na may dalang bouquet ng bulaklak. Alam na nito ang nangyari kaya pinigilan siya at sinabing dalhin ang bulaklak sa loob at ibigay sa bisita dahil mali ang ipinakita niyang emosyon kanina. Ayaw sana ni Yun-A pero sinabi ni Song-chan na matanda na siya at dapat ay hayaan na ang kanyang ama at asikasuhin ang sarili niyang buhay. Hindi malinaw kung may napagtanto si Yun-A pero tinanggap niya ang bulaklak at pumasok muli para ibigay ito kay So-yeon bilang paghingi ng tawad. Dahil doon, medyo lumambot ang tensyon sa loob ng bahay. Buong araw na mabigat ang pakiramdam ni Yun-A kaya gusto niyang ikwento iyon sa kanyang nobyo kinagabihan pero ang mahal niyang si Taisho ay nasa klase pa kasama ang kanyang propesor. Mabuti siyang tao kaya kahit nasa klase siya, naramdaman niyang may pinagdadaanan ang nobya niya at agad siyang palihim na umalis para kumustahin ito. Sa isang simpleng text lang, ibinuhos na ni Yun-A ang lahat ng lungkot niya. Dahil dito, labis na nag-alala si Taisho at agad siyang nagpunta sa lugar ni Yun-A. Kahit nagte-text si Yun-A na okay lang ako, sa totoo lang, lagi niyang hinihiling na sana nasa tabi niya si Taisho. Nang marinig niyang isang istasyon na lang ang layo ni Taisho, tumakbo siya papunta roon para salubungin ito at mabawasan ang distansya nila. Samantala, nagsisimula ng harapin ni Yun-A ang hamon ng trabaho. Nakapasok siya sa isang magarang hotel, kaya medyo naninibago pa siya. Sa mabilis na takbo ng trabaho roon, nahirapan siyang makasabay sa umpisa, pero tila ito na ang bagong simula para sa kanya. Habang naglalakad siya sa maliwanag na pasilyo, magpa-part-time muna ako, tapos saka ko iisipin kung mag-gap year ako. Sabi niya kay Song-chan tungkol sa plano niya. Hindi siya pinigilan ni Song-chan at sinabihan lang siyang subukan ng internship dahil kung matanggap siya, magkakaroon pa siya ng dorm slot. Ano man ang piliin ni Yun-A, nariyan si Taisho na buong pusong sumusuporta. Magaling ka sa English, mahilig kang makipag-usap sa tao, at magaling ka ring mag-drawing, siguradong makakahanap ka ng magandang trabaho, sabi ni Taisho. Naalala pa niya ang maliit na detalye na mahilig si Yun-A mag-drawing ng gulay, na ikinagulat niya. Dahil sa pagiging abala nila, kinailangan nilang baguhin ang oras ng kanilang mga date. Kahit mas kaunti na ang oras nila sa isa't isa, lalo naman nilang pinahalagahan ang bawat sandali. Walang mas maganda kaysa sa isang pagmamahalan kung saan parehong nagsusumikap ang dalawang tao para sa isa't isa. Kahit pagod na pagod si Yun-A at gusto na lang humiga, kapag naaalala niyang naghihintay si Taisho, nawawala ang lahat ng pagod niya. Si Taisho naman, gaya ng dati, naglalakad papunta sa bahay ng nobya. Sanay na sila sa palihim na relasyon na parang isang iglap lang ay nakakalusot na siya papasok nang hindi napapansin. Pero isang araw, nahuli sila ni Song-chan na palihim na pumapasok sa kwarto ni Yun-A, kaya isinumbong niya ito kay So-yeon. Nang magdala si So-yeon ng pagkain, nagulat siya sa mga tawanan mula sa kwarto. Kahit girlfriend pa lang siya ng ama ni Yun-A, pakiramdam niya may karapatan siyang malaman ang nangyayari. Magmula pa noong senior year, kami na. Itinago lang namin dahil ayaw naming mag-alala kayo. Tapat na pag-amin ni Taisho habang nakaupo ng maayos sa harap niya. Ah sige, itago niyo pa. Tahimik lang din ako, sabi ni So-yeon. So, gumagamit ba kayo ng proteksyon? Parang casual niyang tanong. Napatalon si Taisho sa gulat at agad na nilinaw na wala pa silang ginagawa. Grabe, lagi kayong nagtatago sa kwarto tapos sasabihin niyong wala. Sino maniniwala? Biro ni So-yeon. Dahil dito, medyo nainis si Yun-A sa sobrang pakikialam ng magiging stepmom niya. Nasira tuloy ang inaasahan nilang date na matagal nilang pinag-ipunan ng oras, kaya nalungkot siya. Napansin ni Taisho na malalim ang iniisip ng nobya, kaya tahimik lang siyang umupo sa tabi nito at hinintay itong kumalma. Sa sandaling iyon, ang presensya ni Taisho ang pinakamalaking ginhawa para kay Yun-A. Sabi mo, gumagaan pakiramdam mo kapag tinitingnan mo ako. So, tingnan mo lang ako. Marahang sabi niya habang hinahaplos ang buhok ni Yun-A. Habang magkatitigan, dahan-dahang pumikit si Taisho at inilapit ang kanyang mukha sa kanya. Marahil sa sobrang ganda ng kanilang pagmamahalan, hindi nila namalayang nagiging isang tahimik na bigat na rin ito. Napakahusay ni Taisho sa kanyang larangan, kaya inanyayahan siya ng isang nakatatandang estudyante na sumali sa research lab. Sa malas, ang schedule nito ay tumapat sa summer break, kaya nag-alangan siya. Sabihin mong, oo, mahirap makapasok dyan, payo ng nakatatanda. Dahil mahalaga ito para sa kanyang kinabukasan, pumayag si Taisho. Dahil gusto niyang makita si Yun-A linggo-linggo, kinailangan niyang ilipat ang schedule niya sa ibang araw. Pero ang problema, si Yun-A ay walang ganap na kontrol sa kanyang oras sa trabaho. Ginamit ni Song-chan ang kanyang koneksyon para makakuha si Yun-A ng part-time job na magsisilbi sa isang mahalagang VIP guest. Sa unang pagkikita pa lang nila, agad pumayag si Yun-A sa schedule na ibinigay ng babae. Pero nang mapagtanto niyang tatapat ito sa Sabado ng umaga, ang araw na matagal nang nibok ni Taisho, agad siyang tumakbo para pakiusapan na baguhin ang schedule. Pero huli na, wala na ang babae. Samantala, si Taisho ay abala sa tutoring job niya hanggang gabing-gabi. Panahon ng exams kaya humiling ang mga magulang ng estudyante niya na dagdagan ang sessions tuwing Sabado, na lalo pang nagpasakit ng ulo niya. Sinubukan niyang ayusin ang schedule niya, pero gabi na nang tumawag si Yun-A para sabihing hindi siya makakaalis sa trabaho. Dumami ang part-time duties niya,
at wala na siyang oras para mag-review. Kaya nanganganib ang scholarship ni Taisho. Dagdag pa ron, sinabi ng doktor na kailangan operahan ang lola niya para maibsan ang sakit ng paa nito. Pero tumanggi ito at gustong itabi ang pera sakaling mawala ang scholarship ni Taisho. At sa gitna ng lahat, tumawag pa si Wisho na may masamang balita. Sunod-sunod ang problema, parang sabay-sabay na bumagsak sa kanya. Kahit palaging masayahin si Taisho, napuno na rin siya. Namula ang mga mata niya sa pagod at stress. Para hindi niya mabigo ang pamilya niya, nag-aral siya araw at gabi para sa finals. Hanggang sa inaantok na siya habang nagtuturo. Buti na lang, napakaunawain ng nobya niya. Kahit wala siyang natatanggap na text mula kay Taisho buong araw, matyaga pa rin siyang naghihintay at ibinabaling ang sarili sa trabaho para hindi siya masyadong mamiss. Matapos ang exams, nakahinga rin ng maluwag si Taisho. Dahil sa sobrang pananabik, agad siyang pumunta sa hotel kung saan nagtatrabaho si Yun-A para kahit saglit lang ay makita siya. Habang naka-duty, nakiusap pa si Yun-A sa manager para lang makalabas ng 30 minuto. Pero hindi pa sila halos nagkakaharap ng matagal. Biglang dumating si Songchan at naputol ang sandali. Mahigpit ang patakaran sa hotel. Hindi pwedeng lumabas para sa personal na dahilan habang naka-duty. Kaya nagkunwari na lang si Taisho na guest para hindi mapagalitan ang nobya niya. Pagkatapos, tahimik siyang umalis. Maiksi na nga ang oras nila, lalo pang naputol. Pareho silang napabuntong hininga. Hindi na napigilan ni Yun-A ang sarili. Kahit pinigilan siya ni Songchan, hinabol niya si Taisho. Kahit magkatapat na sila, parang napakalayo pa rin nila sa isa't isa. Hindi nila magawang magyakap o maghalikan. Sa halip, nag-text na lang sila sa isa't isa habang magkalapit, nagbibigay ng lakas ng loob. Maliit man na bagay, pero sapat iyon para ipagpatuloy nila ang laban ng kanilang pagmamahalan. Pero tila napakabigat ng mundo ng mga adulto para sa kanila. Matapos pag-isipan, nagdesisyon si Taisho na tanggihan ang bihirang pagkakataon sa research lab, kahit iyon ang pangarap niya. Mabigat ang loob niyang tumingin sa lugar na iyon sa huling pagkakataon bago tuluyang isara ang pinto sa kanyang pangarap. Sa ngayon, mas mahalaga sa kanya ang kumita at protektahan ang kanilang relasyon. Hindi rin magaan ang sitwasyon ni Yun-A. Kinailangan niyang magpaalam sa kanyang ama at sa bahay nila para tuluyang lumipat sa dorm ng hotel. Wala na ang mga almusal na niluluto ng kanyang ama, kaya lalo siyang nanghina at nalungkot. Naisip niya kung bakit ang pangarap niyang maging independent ay parang napakapait ngayon. Nag-iwan lang siya ng mensahe kay So-yeon, umaasang aalagaan nito ang kanyang ama at ang kanilang tahanan. Sa hindi inaasahang paraan, ang pagsusumikap nilang dalawa na mag-grow ay unti-unting nagtulak sa kanilang relasyon sa bingit ng pagkasira. Tinanggihan ni Taisho ang malaking oportunidad dahil iniisip niyang magkakaroon sila ng maraming oras sa summer. Pero lumipat si Yun-A sa dorm at lalo lang lumayo ang pagitan nila. Tigilan na natin ang pilit na pag-aayos ng schedule natin, biglang sabi ni Yun-A. Iyon ang naging simula ng masakit na katotohanan. Hindi lang sila pisikal na nagkahiwalay, unti-unti rin silang nawawala sa isa't isa sa emosyonal na aspeto. Habang pilit nagiging independent si Yun-A, hindi niya namalayang unti-unti niyang itinutulak palayo si Taisho. At lalo pang nagiging kritikal ang sitwasyon nang magsimulang isipin ni Taisho ang pag-enlist sa military. Ang pagtanggi ni Yun-A na makipagkita ang naging huling mitsa ng emosyonal na pagbagsak ni Taisho. Ang mga damdaming matagal niyang kinimkim ay tuluyan ng sumabog. Kahit gaano kakatatag, kapag gumuho ang nag-iisa mong sandigan, walang sino mang kayang manatiling matibay. Nakatayo lang si Taisho sa gitna ng kalsadang puno ng bulaklak, umiiyak ng walang pakundangan, sa lugar kung saan walang nakakakita ng tunay niyang sakit. Ang kalsadang dati parang sutlang tali na nagdurugtong sa kanila, ngayon ay naging isang malupit na dead end ng kanilang pag-ibig. Si Yun-A naman, kahit pilit na matatag sa panlabas, hindi niya maitago ang guilt at pagsisisi. Tulad ni Taisho, natigilan din siya sa lugar na dati nilang pinangarap bilang masayang kinabukasan, at doon siya tuluyang napaiyak. Ang luha ng dalaga ay bumuhos na parang alon. Maganda ang eksena, pero punong-puno ng lamig at lungkot. Noong Disyembre ng taong iyon, natabunan ng puting niebe ang buong kalangitan. Iyon din ang panahong nagpaalam si Taisho sa kanyang lola at kapatid para magmilitar. Ang malamig na niebe ay tila lalong nag-ukit ng kalungkutan sa puso ng binatang minsan nang ibinigay ang lahat sa pag-ibig. Sa sandaling hinarap niya ang mapait na realidad. Pinili rin niyang magbitaw. Isinara ang pahina ng isang relasyong hindi natapos at puno ng pagsisisi. At lumipas ang 10 taon. Si Taisho ngayon ay isa ng operator ng tren sa subway. Ang mga alaala ng kanyang kabataan ay parang mga basag na salamin. Patuloy na sumasakit sa tuwing maaalala. Kung noong Mayo 2021 ay abala pa siya sa overtime at masayang kinukwento sa kanyang mga magulang ang una niyang trabaho. Pagsapit ng September 2025 ay isa na siyang train operator. Nasa posisyon na ang tren. Sarado na ang lahat ng pinto. Tumunog ang anunsyo at iyon din ang oras ng kanyang pag-out. Hindi madali ang pag-uwi niya. Kumakain muna kasama ang mga katrabaho, tumatakbo hanggang gumabi, nagbibisikleta at umakyat ng burol hanggang hingalin, lahat para lang makauwi. Pagdating niya, wala pa siyang pahinga dahil kailangan pa niyang asikasuhin ang matalik niyang kaibigan. Para mapaalis ito ng maayos, binuksan niya ang kung ano-anong maiingay na appliances sa bahay, hanggang mainis ang kaibigan at kusa nang umalis. Pagkaalis nito, sinimulan niya ang nakasanayan, ang pagtawag sa pamilya. Hiniling niya kay Wisho na siya na lang ang dumalo sa kasal ng anak ng guro, saka nagtanong-tanong ng kaunti. Nagreklamo si Wisho na matagal na siyang hindi umuwi. Hindi mo ba nami-miss ang pamilya natin? Parang matanda kung magsalita ang batang ito. Napatawa na lang si Taisho, nagpaalam, at ibinaba ang tawag. Habang umiinom siya ng beer, bigla niyang napansin ang notification, may ibang device na naglalagin sa account niya. Napakunotno siya, iniisip kung sino ang may lakas ng loob manghimasok, hanggang sa napagtanto niyang si Yun-A iyon. Marahil iyon ang tahimik niyang paraan para ipaalala na naroon pa rin siya, kahit sa malayo. Kasabay nito, sa isang madilim na kwarto, tahimik na isinusuot ni Yun-A ang kanyang earphones, habang pinagmamasdan ang mga litrato nila ng kanyang ama, na may luha sa mga mata. Kinabukasan, umalis siya para tanggapin ang posisyon bilang manager sa isang lodging facility.
facility. Hinila niya ang kanyang maleta papasok sa isang magandang vintage na gusali kung saan sinalubong siya ng isang masiglang empleyada. Tinulungan siya nitong maunawaan ang trabaho at ipinakita pa ang matitirhan niya. Matapos maayos ang lahat, sumakay si Yun-A sa bisikleta at naglibot para alamin ang paligid. Ilang minuto lang, napunta siya sa isang bakery at kaunti pa ay may nakita siyang coffee shop na swak sa kanyang panlasa. Matapos ang lahat, masaya siyang tumakbo para makipagkita sa kanyang malapit na ate, si Song-chan. Pagkikita pa lang nila, agad silang nagyakapan at tumalon sa tuwa. Pagdating sa bahay, binuksan nila ang isang kahon ng mga alaala ng kanyang ama. Nang makita siyang naluluha, agad itong pinigilan ng ate. Tama na yan, kumain ka muna, saka ka na malungkot, sabi nito habang naghahain ng napakaraming karne sa mesa. Napakain si Yun-A habang patuloy na pinupuri ang sarap ng pagkain. Inalok pa siya ng ate na tumira kasama nito, pero tumanggi si Yun-A dahil malayo iyon sa trabaho. Mas praktikal na manatili siya malapit sa kanyang pinagtatrabahuhan. Habang abala sa kwentuhan ng dalawa, biglang dumating ang nobyo ni Song-chan. Lasing na lasing, kaya hinila niya ito papasok sa kwarto para asikasuhin. Matagal na naghintay si Yun-A pero hindi pa rin sila lumalabas, kaya tahimik na lang niyang kinuha ang bag niya at umalis. Sa parehong oras, si Taisho ay nasa control cabin. Inaanunsyo ang pagdating ng tren sa istasyon. Isang manipis na salamin lang ang pagitan nila. Siya ay nasa loob at si Yun-A naman ay nasa labas. Nagdaan sila sa tabi ng isa't isa. Halos magkadikit na, pero hindi man lang nila napansin. Tumawag si Song-chan, pero hindi ito sinagot ni Yun-A. Nakatayo lang siya roon, tulala habang pinapanood ang tren na mabilis na dumaan sa kanyang harapan. Pagbalik niya sa tinutuluyan, marahan siyang pumasok sa staff break room, ang lugar na magiging mundo niya sa mga susunod na araw. Maingat niyang inilagay ang larawan ng kanyang ama sa mesa at marahang kinausap ito tungkol sa mga plano niya. Sa kabilang bahagi ng lungsod, si Taisho ay tahimik na nagpapahinga sa kanyang maliit na kwarto, abala sa kanyang paboritong craft habang nakikinig sa musikang pampakalma. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Pagka-pick up niya, biglang sumagi sa isip niya ang imahe ni Yun-A. Parang bumalik ang lahat ng alaala. Kinabukasan, sinimulan ni Yun-A ang araw niya sa pagbili ng pastry para sa mga bisita ng homestay. Pauwi, bumili pa siya ng sariwang bulaklak para i-congratulate ang sarili sa unang araw ng trabaho. Saka nagsimula sa paglilinis. Tulad ng iba, sumakay siya sa subway, ang tren na minamaneho ni Taisho. Noong mga nakaraan, lagi siyang may earphones kaya wala siyang napapansin. Pero ngayon, nang alisin niya yon, narinig niya ang pamilyar na boses. Malalim, mainit, at hindi niya malilimutan. Napintig ang puso niya. Mabilis siyang naglakad papunta sa unahan ng tren, katulad ng dati, kung saan sapat na ang lumapit siya at si Taisho ay laging naroon. Sa control cabin, napansin din siya ni Taisho sa camera screen. Napako ang tingin niya sa payat na anyo nito, pero nang malapit na si Yun-A sa pintuan, muling naglaro ang tadhana. Kailangang umalis ang tren, at muli, nagkailagan sila. Pagkababa ng trabaho, agad tumakbo si Taisho pabalik sa istasyon. Umaasang masisilayan pa siya, pero huli na, nasa ibang istasyon na si Yun-A. Habang nasa biyahe, tumawag ang kapatid mula sa room 6 kay Yun-A para sabihing paparating si Song-chan sa kanya. Nakakatawa, dahil parang mahika, binanggit lang ang pangalan, bigla na siyang sumulpot sa harap niya. Hindi pa sila nakakapag-usap ng maayos, pilit na siyang hinila ni Song-chan pabalik sa kanilang probinsya. Naiinis na kumalas si Yun-A at tumanggi. Nag-agawan sila sa gitna ng kalsada, at parang eksena sa drama, nagkataong dumaan si Taisho at nakita ang lahat, ngunit mali ang pagkaintindi. Sa halip na lumapit, tahimik siyang tumalikod at umalis. Pero kung may plano ang tadhana, hindi mo ito matatakasan. Makalipas ang ilang sandali, nagkabanggaan sila sa hagdan. Natigilan sina Yun-A at Taisho. Nagkatitigan ng matagal, puno ng gulat, pero bigla na lang tumakbo si Yun-A. Dahil hinahabol pa rin siya ni Song-chan. Talagang makulit si Song-chan. Kahit gaano kabilis tumakbo si Yun-A, muli niya itong naabutan. Nakatayo sa daan pauwi, hinaharangan siya. Wala nang matatakbuhan, kaya huminto si Yun-A at kinausap siya ng maayos tungkol sa homestay ng kanyang ama sa probinsya. Doon nalaman ang totoo. Ang bahay na itinayo ng kanyang ama ng buong puso ay na-scam at nakuha ng masasamang tao. Gusto ni Song-chan na magsampa sila ng kaso para mabawi ito. Pero pagod na si Yun-A sa laban na yon, kaya pinili niyang tumakas at magtago sa Seoul. Samantala, si Taisho ay nakatulala sa locker room. Paulit-ulit na iniisip ang itsura ni Yun-A kanina. Si Yun-A naman, matapos makipaghiwalay kay Song-chan, ay naglakad ng walang direksyon sa lungsod. Sa tuwing naaalala niya ang tingin ni Taisho, hindi niya napigilan ang sunod-sunod na pagluha. Habang nasa trabaho si Taisho, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang guro. Nagpapasalamat dahil ang dating estudyante niya ay nagpadala ng malaking regalo para sa kasal. Sinamantala ni Taisho ang pagkakataon para mangumusta at tinanong ang guro kung nasaan si Yun-A. Sumagot ang guro na hindi ito umuwi para sa kasal at may seryosong nangyari. Nagpadala na raw ng notice ang mga otoridad na ipapademolish ang bahay ni Yun-A. Sa narinig na balita, agad na sumakay si Taisho pabalik sa kanilang probinsya at dumiretso sa guro para malinawan sa sitwasyon. Pero maliban sa malamig na papel na yon, wala na siyang ibang nalaman. Habang naglalakad pa uwi, nasalubong niya si Wisho na nakatambay at nagmomotor kasama ang mga kaibigan. Isa ay todo piga sa throttle, habang ang isa ay parang nagpapakitang gilas at sabay na umuwi ang magkapatid. Sa daan, hindi tumigil si Wisho sa kakareklamo. Sinisisi si Taisho sa biglaang pag-quit nito sa trabaho 3 taon na ang nakalipas. Tinamaan si Taisho kaya agad niyang iniba ang usapan at tinanong ang trabaho ni Wisho. Pero sarkastiko lang ang sagot nito. Ayos naman ako. Hindi ako padalos-dalos at rebelde tulad mo kuya. Pagdating sa bahay, agad kumilos si Taisho. Nag-ayos ng mga sirang gamit at makina. Pagkatapos, nagbisikleta siya at dumaan sa dati nilang tindahan. Sinadya na ring sumilip sa dating bahay ni Yun-A. Pagpasok niya sa tindahan, agad niyang nakita ang mga pamilyar na painting, mga gawa ni Yun-A. Kinabahan siyang nagtanong, dumaan ba si Yun-A dito kamakailan? Mariing itinanggi yon ng tindera. Nakaramdam si Taisho na ayaw nitong magsalita, kaya hindi na niya ito pinilit. Iniwan na lang niya ang kanyang contact number at nagpasabing na
namimiss niya si Yun-A. Naantig ang tindera sa tapat na pagmamahal ni Taisho, kaya naglabas siya ng kaunting impormasyon. Kinuha niya ang isang tumpok ng mga greeting cards na ipinapadala ni Yun-A tuwing Pasko. Sa likod ng bawat card, maingat nitong isinulat ang mga address ng mga homestay kung saan siya nagtrabaho. Isa-isang binasa ni Taisho ang mga yon, para bang binabalikan ang bawat alaala. Napangiti siya ng bahagya. Kahit paano, alam niyang maayos ang kalagayan ng babaeng mahal niya. Pagbalik niya sa apartment sa Seoul, muling nagpakalunod si Taisho sa paggawa ng craftwork. Isang customer na si Isol ang dumating, may dalang lumang larawan para ipagawa ng frame. Medyo mausisa si Isol at panay ang tanong tungkol sa trabaho ni Taisho. Nang makita niyang napakadetalye at dedikado nito, nagpagawa pa siya ng malaking frame para sa isang malaking oil painting. Dahil malaki ang sukat, sinabi ni Taisho na siya na lang ang magsukat sa bahay niya. Habang nag-uusap, nagtanong muli si Isol, "Dati ka bang programmer?" "Dati," sagot ni Taisho. "Ngayon, driver na ako ng subway train." Nagulat si Isol at mukhang gusto pang magtanong, pero pinutol na lang ni Taisho ang usapan. Sa loob-loob niya, pagod na siya, pero nanatili pa rin siyang magalang. Pagkatapos, naglakad-lakad siya sa paligid at inaya ang matalik niyang kaibigan na uminom. Umorder sila ng maanghang na stir-fried pork, uminom ng soju, at nagkwentuhan tungkol sa buhay. Habang umiinom, may tumawag sa kanya mula sa isang hindi kilalang numero. Matapos niyang makinig, biglang nagbago ang kanyang mukha. Tinanong siya ng kaibigan kung ano ang nangyari, pero umiling lang siya at nanahimik. Sa buong gabi, ang kaibigan lang ang halos nagsasalita, habang si Taisho ay paminsan-minsan lang sumasagot at tuloy-tuloy sa pag-inom. Habang nakasandal sa bintana ng bus pauwi, hindi maalis sa isip ni Taisho ang sinabi ng kaibigan tungkol sa isang tahimik na buhay. Parang pelikulang umuulit sa isip niya ang nakaraan, ang panahon na isa pa siyang programmer. Noong araw na iyon, kakakatanggap lang niya ng promotion para mag-training sa India, nang tumawag si Wisho, umiiyak, para sabihing biglang nawala ng malay ang kanilang lolo habang nagbubunot ng damo sa hardin. Napabuntong hininga si Taisho, napagtanto niyang sobra siyang nalulung sa trabaho at napabayaan ang pamilya, walang pag-aatubili. Dumiretso siya sa opisina ng direktor at agad na nagsumite ng kanyang resignation. Ang matapang na desisyong iyon ay ikinagulat ng lahat, pero malinaw kay Taisho kung ano ang gusto niya. Nais niyang maging malaya at mamuhay ayon sa sarili niyang pinili. Sundin ang landas ng trabahong may koneksyon sa alaala ng kanyang yumaong ina. Kaya iniwan niya ang karangyaan ng opisina at pinili ang simpleng buhay sa loob ng driver's cabin ng tren. Sa loob ng maraming taon, hindi nawala sa isip ni Yun-A si Taisho. Madalas niyang iniisip kung kamusta na ito, ano ang trabaho nito ngayon, kung nalulungkot ba ito tuwing anibersaryo ng pagkamatay ng mga magulang nito. Pero ngayong muli niya itong nakita ng personal. Pinili niyang itago na lang ang lahat ng tanong sa puso niya. Parang itinadhana, naging tulay ang tindera sa probinsya. Nang muntik na siyang sumuko, lihim nitong ibinigay kay Yun-A ang numero ni Taisho. Parang muling pinagdugtong ang naputol nilang tadhana. Kinabukasan, habang nagpapawis si Taisho sa pagjo-jogging, napansin niya ang isang missed call. May kutob siya, kaya agad siyang tumawag pabalik. At sa kabilang linya, narinig niya ang boses ni Yun-A. "Umuwi ka muna, saka tayo mag-usap," sabi nito. Ganoon kalakas ang kapangyarihan ng pag-ibig, parang wala nang patumpik-tumpik. Dumiretso si Taisho sa bahay, naligo, at agad tinawagan si Yun-A. Dahil sa tagal nilang hindi nag-usap, parehong nag-alangan ang dalawa bago nakapagsalita ng simpleng pagbati. Maingat na nagtanong si Yun-A tungkol sa buhay ni Taisho, at agad ding nagpakitang matatag na maayos siya at hindi niya kailangang mag-alala. Si Taisho naman ay gustong magtanong tungkol sa relasyon nito kay Songchan, pero napansin niyang iniiwasan iyon ni Yun-A. Sa huli, napabuntong hininga na lang siya, nagpaalam at ibinaba ang tawag. Sa homestay kung saan nagtatrabaho si Yun-A, mahigpit ang patakaran, bawal matulog doon ang staff, pero matagal na siyang lihim na nakikitira sa break room hanggang sa mahuli siya ng direktor. Pinauwi siya agad, kaya napilitan siyang dalhin ang mabibigat niyang gamit at makituloy sa bahay ng isang kaibigan. Nagkataon naman na aalis ang kaibigan at nobyo nito, kaya pinatira si Yun-A para magbantay ng bahay at magdilig ng halaman. Isang hapon, habang papasok si Taisho sa istasyon, bigla niyang nakita si Yun-A nakasandal sa salamin, tulala habang nakatingin sa labas. Sumikip ang dibdib niya. Agad siyang tumalikod at nagtago. Hindi niya kayang harapin ito. Napansin ni Yun-A ang kilos at napalingon. Kahit saglit lang niyang nakita ang likod nito, agad niyang nakilala si Taisho dahil sa pamilyar nitong backpack. Nang maunawaan niyang iniiwasan siya, napuno siya ng lungkot. Tahimik na rin siyang tumalikod para maiwasan ang masakit na pagkikita. Mabilis na lumakad si Taisho. Unti-unting naglaho ang kanyang anyo sa paningin ni Yun-A. Nang tuluyan na itong mawala, bumuhos ang lahat ng damdaming matagal niyang kinimkim. Napaupo si Yun-A sa sahig at humagulgol. Sadyang bumiyahe pa siya para makita lang siya kahit sandali. Pero ang pag-iwas ni Taisho ang lalong sumakit sa kanya. Matapos umiyak, pilit siyang tumayo at naghanda ng umuwi. Pero hindi niya alam, hindi pa pala umaalis si Taisho. Tahimik itong naghihintay sa isang sulok. Ang unang salitang nabitawan nila matapos ang maraming taon ay isang mabigat na buntong hininga. "Matagal na kitang hindi nakikita." Sa simpleng linyang iyon, muling bumuhos ang luha ni Yun-A. Nagkatitigan lang sila, walang imik, parang ang dami nilang gustong sabihin, pero walang salitang lumalabas. Nagpatuloy ang tahimik na buhay ni Taisho matapos ang militar. Minsan, habang inaayos ang lumang bahay ni Yun-A kasama ang isang karpintero, hindi niya namalayang napasok niya ito at napatingin sa paligid. Isang bahay na ngayon ay wala ng laman, tulad ng nasa larawan. Kahit nasaan man siya, maayos ang kalagayan niya. Ngumiti si Taisho habang tinitingnan ang larawan ni Yun-A. Isang ngiting pilit nagbibigay sa kanya ng kaunting ginhawa. Pero kahit anong pilit, hindi niya kayang lokohin ang sarili niya habang buhay. Ang sandaling nakita ni Taisho si Yun-A na tinatakpan ng mukha habang humahagulgol sa istasyon ng subway ay parang pinunit ang puso niya. Isang pinto lang ang pagitan nila, pero pakiramdam niya ay parang napakalayo, parang abot ng abot tanaw. Nakatayo lang si Taisho, namumula ang
ang mga mata, nakatingin sa taong mahal niya pero hindi niya magawang lapitan. Alam niyang kapag lumapit siya, pareho lang silang masasaktan ng paulit-ulit. Kaya pinilit niyang magmukhang kalmado sa harap ni Yun-A kahit halatang pareho silang naiilang. Gayunpaman, inihatid pa rin niya ito hanggang sa tinitirhan nito, katulad ng ginagawa niya noong sila pa. Hindi na ako pwedeng umakyat, di ba? Baka makita ng asawa mo, magkakagulo, sabi ni Taisho. Napatulala si Yun-A. Single pa ako, ano bang asawa at anak ang sinasabi mo? Dahil sa walang kamuwang-muwang na tanong na yon, lalo lang siyang nainis. Pagdating sa bahay, mabilis niyang isinara ang pinto at halos hindi na nakapagpaalam ng maayos. Napagtanto ni Taisho na nakakadagdag lang siya sa pagiging uncomfortable ni Yun-A, kaya balak na niyang umalis. Pero bigla niyang narinig mula sa loob ang malakas na pagtatalo ni Yun-A at ng kaibigan nitong Sinayang. Lumalabas na lagi itong pinupuna si Yun-A at pati ang yumao nitong ama ay nadadamay pa. Hindi na nakatiis si Yun-A kaya nakipagtalo ito at agad na kinuha ang maleta at umalis para magpalamig ng ulo. Paglabas niya, nagulat siya. Nandoon pa rin si Taisho, naghihintay. Marahil narinig nito ang lahat. Walang imik, hinablot ni Taisho ang maleta niya at hinilas siya palayo. Halatang galit dahil nagsinungaling si Yun-A na maayos ang tirahan niya sa Seoul. Ngayon ay napilitan siyang maglakad sa kalsada dala ang kanyang mga gamit. Gusto siyang dalhin ni Taisho sa bahay niya para doon muna siya tumuloy. Pero tumanggi si Yun-A. Bilang kaibigan, hindi kita pwedeng pabayaan, matigas na sabi ni Taisho. Ngayon lang nakita ni Yun-A ang ganitong klaseng determinasyon sa kanya, kaya napasunod na rin siya. Pagdating sa bahay ni Taisho, nag-alangan pa siyang magsalita. Dati may boyfriend ako, pero naghiwalay na kami. Tumango lang si Taisho. Dahil dito, lalo lang naging awkward ang sitwasyon. Matagal na silang hindi nakikita, kahit simpleng usapan ay parang mahirap na. Mas totoo pa, dati ay ibinigay nila ang buong puso nila sa isa't isa. Kaya ngayon, ang pagtrato sa isa't isa na parang estranghero ay mas masakit. Nanatiling tapat si Taisho sa pagmamahal niya kay Yun-A. Pero si Yun-A, hindi alam kung paano haharapin ang kabutihang ipinapakita ng taong minsan niyang sinaktan. Matapos ihanda ang tutulugan ni Yun-A, nanatili si Taisho sa labas, abala sa kanyang gawain. Para mabawasan ang awkward na katahimikan, nagpatugtog siya ng mga paborito niyang kanta. Ginamit ko yung account natin para makinig ng music, sabi niya. Narinig ni Yun-A ang pamilyar na himig at napangiti ng mapait. Sa loob ng 10 taon, 2 beses lang niyang binuksan ang account na yon. Ngayon, napagtanto niyang hindi pa rin nagbabago si Taisho at lalo siyang nakaramdam ng guilt. Tahimik ang gabi, tanging si Taisho lang. Ang batang hindi nagbago, ang patuloy na nagsisikap para maibsan ang sakit sa puso. Marahil ang 10 taon ay naging pader sa pagitan nila. Kahit anong pilit nilang magbukas ng damdamin, hindi na maibabalik ang dati. Kinabukasan, nagising si Yun-A na nagulat. Tumingin siya sa paligid. Wala si Taisho. Siguro inisip niyang katabi niya ito habang natutulog. Pero hindi. Buong gabi, nanatili si Taisho sa labas para siguraduhing payapa ang tulog niya. Paalis na sana si Yun-A nang tawagin siya ni Taisho. Naghanda pa pala ito ng almusal para sa kanya. Dahil dito, medyo nagbukas ang loob ni Yun-A. Naisip mo ba ako? Tanong niya. Sa ganitong sitwasyon, gusto niyang malaman ang totoo. Pero mabilis ang sagot ni Taisho. Hindi. Parang wala man lang pag-aalinlangan. Pero kahit ganoon ang sinabi niya, hindi niya kayang lokohin ang sarili niya habang buhay. Habang hinahatid niya si Yun-A sa estasyon, lalo niyang naramdaman kung gaano niya ito namimiss. Kaya nang muli silang nagkita, biglang nagtanong si Taisho tungkol sa relasyon ni Yun-A sa dati nitong nobyo. Sinusubukan niyang unawain ng babaeng dati napakalapit sa kanya, pero ngayon ay parang napakalayo na. Ayaw talagang pag-usapan ni Yun-A yon, lalo na't may dala siyang guilt sa pagharap kay Taisho. Pero ganoon pa rin si Taisho kahit lumipas ang mga taon. Isang taong buong-buong nakalaan kay Yun-A. Kahit iniiwasan niya ang usapan, pilit pa rin itong binabawasan ang distansya sa pagitan nila. Gumawa pa siya ng dahilan na matutulog na lang siya sa workplace para ibigay kay Yun-A ang tanging kama sa bahay dahil wala itong matutuluyan. Sinabi niyang ginagawa niya iyon bilang dating kaibigan para hindi ito mailang. Bago siya umalis, naghanda pa siya ng kung ano-anong gamit, pagkain, tubig at kahit ekstrang damit. Ang kabaitan ni Taisho ay laging nagbibigay kay Yun-A ng pakiramdam ng seguridad. Habang nag-iisa sa bahay, napangiti si Yun-A habang naglilibot. Marahil naalala niya na ang maliit na bahay na yon ay dati nilang pangarap noong lumipat sila sa malaking lungsod. Nakakalungkot lang isipin na ngayon, pareho na silang may sariling lugar, pero hindi na sila magkasama. Pagkatapos iwan si Yun-A sa bahay, sa lugar kung saan siya pinakakampante, nakabalik si Taisho sa probinsya kasama ang kanyang lola at kapatid. Sa wakas, nakaramdam siya ng ginhawa matapos ang matagal na pakikipagsapalaran sa buhay. Si Wisho naman, nasa edad na ng pakikipagrelasyon at may gusto sa isang mas batang babae. Panay ang kwento nito tungkol sa pangarap niyang pamilya, 2 anak o baka 4. Habang nakikinig si Taisho, napansin niyang para siyang nakikita ang sarili niyang kabataan. Noong pinapangarap din niya ang masayang buhay kasama si Yun-A. Maikling panahon lang ang lumipas, pero matapos ang mahabang pagkakahiwalay, muli silang nagkita. Para bang sabay ang tibok ng puso nila tuwing naiisip ang isa't isa. Habang nagtatrabaho, may nakita si Taisho na eksena ng isang batang customer. Naalala niya ang isang alaala nila ni Yun-A. Biglang bumalik ang mga magagandang alaala at hindi niya napigilan ang luhang matagal niyang kinimkim. Ang alaala nilang magkahawak kamay at nakangiti ay parang gusto niyang balikan. Parang gusto niyang manatili roon. Si Yun-A naman ay ganoon din. Matapos maramdaman ang kabaitan at kapayapaan na ibinigay ni Taisho, nagdesisyon siyang tawagan si Songchan para sabihin ang kanyang napagpasyahan. Tinanggihan niya ang damdamin ni Songchan at piniling manatili sa Seoul para magsimula muli. Hindi ito matanggap ni Songchan kaya hiniling nitong magkita sila. Sa pagkikita nila, halatang may pag-aalinlangan si Yun-A pero napansin ni Songchan na nagbago na siya. Ang pagiging matatag at desidido ni Yun-A ang tuluyang nagsara sa hindi pa nasisimulang pag-ibig sa pagitan nila. Kahit masakit, tinanggap ni Songchan iyon. Inabot niya ang kamay para makipagkamay. Isang paalam,
marahil ang huli nilang pagkikita. Sa wakas, nabitawan ni Yun-A ang isang bahagi ng kanyang nakaraan at nakapagpatuloy. Pagbalik niya sa bahay ni Taisho, nakita niya itong mahimbing na natutulog sa kama matapos ang nakakapagod na araw. Napalapit siya ng hindi namamalayan at pinagmasdan ito. Hindi alam ni Taisho kung hawak pa rin niya ang kaligayahan sa panaginip, pero sa realidad, hawak pa rin niya ito. Kahit tulog, mahigpit niyang hawak ang kamay ni Yun-A nang hindi nito napapansin. Sinubukan niyang kumawala, pero lalo lang siyang hinigpitan ni Taisho. Sa pagkakataong iyon, hindi na siya umiwas. Humiga siya sa tabi nito, sa yakap nito. Alam kong babalik ka, bulong ni Taisho. Hindi pala siya natutulog. Mas lalo niya itong niyakap. Maya-maya, parang nagising si Taisho at naglakad sa bahay. Hanggang sa makita si Yun-A na parang normal lang na pumasok mula sa labas. Napatitig siya, hindi malaman kung nananaginip ba siya o gising. Huwag mo akong titigan ng ganyan, nakakahiya, sabi ni Yun-A. Doon lang siya natauhan at dumiretso sa banyo para maghilamos. Napakaswerte naman ng lalaking ito. Pagkagising niya, nandoon ang ex niyang bumibili pa ng ubas para sa kanya. Sinusubuan siya at tinatanong kung masarap ba. Siguro hindi masarap ang ubas. Dahil matapos ng isa, pinauwi na ni Taisho si Yun-A. Gayunpaman, nang samahan niya si Yun-A papunta sa sasakyan, kitang-kita pa rin ang pagiging malapit ni Taisho. Palaging sinusubukang hawakan ang kamay ni Yun-A at magpalitan ng matamis na sulyap. Ang konting pagmamahal na naramdaman niya ay nagpabilis na mga salitang binitiwan niya sa tren, kaya't nakatanggap siya ng maraming papuri na nagparamdam sa kanya ng hiya. Kahit na nahihiya siya, natuwa pa rin si Taisho. Nagbow siya upang magpasalamat at mabilis na umalis para makipagkita kay Yun-A. Pumunta sina Yun-A at Taisho sa isang sikat na lugar na may tanawin ng Namsan Tower. Agad na kinuha ni Yun-A ang kanyang film camera at nagsimulang magpicture. Kinukuha ang kanyang mga paboritong sandali. Nang makita ni Taisho na tinutok ni Yun-A ang camera sa kanya, agad siyang nag-ayos ng pose para magpa-picture. At pagkatapos ay naglakad silang magkasama. Pagdating sa bahay, niligong ni Taisho ang kanyang buhok ngunit hindi ito pinatuyo. Agad niyang kinuha ang kanyang phone upang basahin ang mga mensahe ni Yun-A habang nakikinig sa housekeeper na nagsasabi tungkol sa kalagayan ng laundry sa homestay. Sarado na ang dating laundry shop at nagbakasyon ng matagal. Kaya't sa ngayon, sila na mismo ang maglalaba hanggang makahanap sila ng bagong serbisyo. Malapit nang magtanghalian, kaya't naghanda si Yun-A ng isang plato ng salad at tinapay bago dinala ang mga kumot sa study area. Mabilis lang at dumaan ang oras at natapos na ang kanilang trabaho. Nagtulungan sina Taisho at Yun-A na magplano ng kanilang susunod na pagkikita. Pagkatapos, may schedule ng paglipat si Yun-A kaya't inimbitahan niya si Taisho na magsalo sa isang housewarming dinner kasama ang kanyang roommate. Siguro, hindi pagkain ang pinaka-importante kundi ang magbitbit ng mga gamit. Ang dating ng magkasintahan na ito ay kakaiba dahil sa lahat ng pwedeng gawin. Nagpa siyang magtakda sila ng lakad para magtakbuhan. Siguro'y sobrang pagod na si Yun-A sa pagtakbo kaya't bigla niyang itinuro ang isang direksyon at nagsabing gusto niyang huminto at magmasid ng sunset. Hindi dahil sa tamad siya, kundi para lang magpahinga. Ngunit nakakatawa nang sabihin ni Taisho na mali ang tinuro niyang direksyon dahil ang sunset ay nasa kabaligtaran. Nang magsawa sa paglalaro sa tulay, nagplano na silang magtanghalian at nandoon si Yong-Shok, ang best friend ni Taisho. Tuwang-tuwa si Yun-A nang makita si Yong-Shok. Binati siya na parang matagal na silang magkakilala, tapos ipinakilala pa ang sarili bilang ex-girlfriend ni Taisho. Inisip niya na siguro madalas siyang pinag-usapan ni Taisho kay Yong-Shok dahil siya ang hindi malilimutang pagmamahal ni Taisho. Ngunit hindi inaasahan, niyuko ni Yong-Shok ang kanyang ulo at nagsabing hindi niya alam. Ang tanging alam lang daw niya ay ang mga mas matandang babae at ilang kabataang babae. Para hindi magsalita ng matagal at magkalat ng kabobohan, mabilis na sinabi ni Taisho na mag-toast na silang lahat. Pagkatapos kumain, medyo nakainom si Yun-A, kaya't nagtanong siya kay Taisho na samahan siyang pumunta sa Namsan Tower sa gabi. Talagang ang mahalaga sa mga babae ang nakaraan ng mga lalaki na gusto nila, at si Yun-A ay isang babae din. Habang magkausap sila, gusto pa rin niyang malaman kung gaano katagal naging magkasintahan si Taisho at ang matandang babae at kung paano ito nangyari. Ibinunyag ni Taisho ang lahat. Kilala niya siya ng 1 taon, ngunit 1 buwan lang sila naging magkasintahan. Ngunit nang tanungin ni Taisho si Yun-A kung may iba pa ba siyang naging relasyon, nagbigay lang siya ng maiking sagot. May isa siyang lalaki na kilala ng 3 buwan, tapos binago niya ang usapan. Nag-upo silang dalawa at pinag-usapan ang kanilang hindi opisyal na paghihiwalay noon. Sinabi ni Yun-A na tumagal siya ng 6 na buwan bago tuluyang tanggapin na hindi na sila magkasintahan. Si Taisho naman ay nagulat sa sinabi niya. Akala niya kasi ay magtatayo sila ng maliit na pamilya. Ang huling tanong ni Taisho ay kung gusto ba ni Yun-A na magbalikan sila. Hindi pa nakapagsalita si Yun-A ng maayos nang biglang pumasok si Yong-Shok, kaya't naging sobrang nakakahiya para sa magkasintahan. Pero habang magka-holding hand sila ni Taisho pauwi, parang sagot na yon kung nagbalikan sila o hindi. Habang nagtatrabaho, naka-receive si Yun-A ng mensahe na si Song-chan ay naglilinis ng kanyang bahay. Nagsay siya at nag-text ng mahabang listahan. Hinihingi kay Song-chan na ipamigay ang mga gamit sa charity. Sa probinsya, nagsusumikap si Song-chan na tulungan si Yun-A maglinis. Habang sa Seoul naman ay masayang nagde-date sina Taisho at Yun-A. Nasa trabaho si Taisho nang may dumating na tao upang makipag-usap tungkol sa negosyo. Habang sila'y nag-uusap, nagpadala ng mensahe si Yun-A na hindi siya makakapag-date kay Taisho ngayong gabi. Nagkataon kasi na kailangan niyang makipagkita sa direktor. Pakinggan ang mga reklamo nito tungkol sa iba't ibang bagay, at ang naging desisyon ay magsasara ang homestay ng 2 linggo. Nang marinig iyon, gabi na nang makarating si Yun-A sa bahay. Hinila ni Yun-A ang pagod niyang katawan pataas ng mga hagdang-hagdang bato papasok sa bahay. Laking gulat niya nang makita niyang nakatayo si Taisho sa pintuan at naghihintay sa kanya, kaya't sobrang saya ni Yun-A na halos maluha siya habang niyayakap siya mula sa likod. Nasa homestay si Yun-A at inaayos ang isang ilaw nang makatanggap siya ng text mula
mula kay Taisho na nagsasabing siya ay nasa labas. Minsan, talagang kakaiba ang mga taong in love. Magkasama lang sila sa pag-wave sa isa't isa hanggang magdapo ang dilim ng gabi. Tapos nagpunta sila para bumili ng ice cream. Nag-shopping sina Yun-A at Taisho at pagkatapos ay nagtrabaho ng magkasama. Inaalagaan nila ang isa't isa ng magaan at simple, parang love ng mga lolo at lola natin noon. Gusto sanang tulungan ni Yun-A si Taisho sa trabaho. Kaya tumingin si Taisho sa kanya saglit at pagkatapos ay tinanong kung pwede niyang ikabit ang isang bungkos na mga larawan sa board. Pagkatapos magawa iyon ni Yun-A, kinuha niya ang natirang piraso ng kahoy at naupo para maglaro dito. Tinanong ni Yun-A si Taisho tungkol sa mga plano niya sa hinaharap. Sinabi ni Taisho na habang handa pa si Wisho na alagaan ang kanilang mga lolo't lola, gagawa siya ng mga bagay para sa sarili niya tapos babalik din siya sa kanilang pamilya. Tinanong siya ni Yun-A kung kailan siya babalik, na nagpaisip kay Taisho ng sandali. Ngunit ang sagot niya ay, hindi ko pa alam. Tinanong din ni Yun-A kung plano bang magpakasal si Taisho. Sinabi naman ni Taisho na oo, pero paano naman si Yun-A? Ang sagot ni Yun-A, hindi ko kayang, ay nagpaisip kay Taisho. Habang nag-iisip siya, agad na binago ni Yun-A ang usapan at sinabi na dahil kay Taisho, mas magaan na ang pakiramdam niya, mas maganda na ang buhay niya. Nangako ang dalawa na mananatili silang magkasama kahit walang opisyal na titulo. Malapit na ang kaarawan ni Taisho, kaya't napag-usapan nila kung paano nila ipinagdiriwang ang bawat isa na kaarawan taon-taon. Kung paano ba sila mag-usap, pero nagkaroon ng dead end sa conversation, kaya't kinuha ni Yun-A ang piraso ng kahoy na kanina niyang pinaglalaruan para maalis ang awkwardness. Ibinigay ni Taisho ang kanyang kamay at tinanong si Yun-A kung nasaan ang regalo niya para sa kaarawan. At ang babaeng ito, sobrang kulit. Umupo si Yun-A, hinalikan si Taisho at sinabi, ako ang regalo. Habang sweet na sweet sila, tumawag si Wisho para magreklamo tungkol sa negosyo ng kanilang lolo. Hindi tamang oras, kaya't mabilis na nagpaalam si Taisho at bumalik para manghingi ng regalo kay Yun-A. Sa probinsya, nag-aalala si Wisho sa kanyang kapatid, kaya't sumunod siya gamit ang kahoy na kariton patungong Seoul para bisitahin ito. Habang si Yun-A naman ay naghahanda para tanggapin ang bagong bisitang si Amy Park sa homestay. At sa hindi inaasahan, siya pala si Soyeon, ang ex-girlfriend ng kanyang tatay. Ang tita na ito ay pilit na nagpapakita ng pagmamahal kay Yun-A, pero talagang hindi ito gusto ni Yun-A. Nang dumating si Wisho sa opisina ng kanyang kapatid, tiningnan niya muna ang paligid at naupo para maghintay na makabalik si Taisho. Dala ni Aesol ang kanyang painting upang ipag-frame kay Taisho, at ang nagbukas ng pinto ay si Wisho, na ikinagulat ni Aesol. Habang nasa Seoul ang dalawang apo, ang kanilang lola sa probinsya ay nawalan ng malay. Buti na lang, may isang babaeng mail carrier na agad siyang dinala sa ospital at tinawagan si Wisho para ipaalam ang nangyari. Nang marinig ni Wisho ang balita, nawalan siya ng lakas at bumagsak sa sahig. Kinailangan niyang umasa kay Aesol para tulungan siyang makatayo at dalhin siya sa ospital. Matapos ang trabaho, nakita ni Taisho na marami siyang missed calls mula kay Aesol. Nang tawagan niya ito at marinig ang balita tungkol sa stroke ng kanyang lola, agad niyang pinatibay si Wisho at inayos ang lahat para makabalik sila sa kanilang bayan. Si Yun-A ay malapit nang magtapos sa trabaho nang pilitin siyang magtagal ni Tita Soyeon. Kung hindi raw, magsusumbong siya sa direktor. Bagamat medyo nainis, kailangan pa ring sumama ni Yun-A sa tita niyang ito at kumain. Habang kumakain, pinayuhan siya ni Soyeon na umuwi na sa probinsya, kunin ang homestay ng kanyang tatay at pamahalaan ito. Laking inis ni Yun-A sa sinabi ng tita at pinagsabihan siya na imbes na mag-alala sa kanya, dapat ay magbalik loob siya sa kanyang ina at gampanan ang kanyang tungkulin. Naramdaman ni Yun-A na mali ang naging reaksyon, kaya't medyo lumambot siya. Pero nang banggitin ng tatay ni Yun-A, pareho silang nalungkot. Nag-alok ng mga salita si Soyeon at gusto niyang magsama si Yun-A upang makalabas sa lungkot, pero hindi na gusto ni Yun-A pakinggan ang buong sinabi. Tumayo si Yun-A at umalis. Pagdating sa bahay, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Taisho na kailangan niyang bumalik sa kanilang bayan dahil nahulog ang kanyang lola. Napaisip si Yun-A sa suhestyon ni Soyeon na magbalik bayan, kaya tumakbo siya sa kanyang kwarto upang hanapin ito. Pero nang makarating siya sa pintuan, nagkubli si Yun-A at ayaw makita siya. Maganda ang naging resulta ng operasyon ng lola ni Taisho. Nagkatinginan sandali sina Taisho at ang kanyang lolo, nagkibit balikat at nagbahagi ng mga gawain. Pumunta si Taisho para alagaan si Wisho na may pinsala sa binti at nasa ospital, at pagkatapos ay tumawag upang magpasalamat kay Aesol. Nang marinig ni Taisho na hindi pa umaakyat si Aesol sa Seoul, balak niyang puntahan ito. Ngunit nakita niyang nakaupo ang lolo niya na parang wala sa sarili sa hallway ng ospital. Nag-usap sandali sina lolo at apo. Pagkatapos ay nagpaalam si Taisho sa kanyang lolo at nagpunta sa tabing dagat upang makipagkita kay Aesol. Si Yun-A ay nakaupo, malungkot, nang makatanggap siya ng mensahe mula kay Taisho na nagsasabing ligtas siya, kaya't nakahinga siya ng maluwag. Magtatawag sana siya kay Taisho nang biglang tumawag si Yongshok, ang best friend ni Taisho. Lasing na lasing si Yongshok at hindi tumigil sa pagrereklamo tungkol sa isang babae na nilapitan niya, pero tinanggihan siya, kaya't nahihiya siya ng sobra. Matapos magsalita ng walang tigil, siya na mismo ang nagpatigil ng tawag at nagpatuloy sa pag-inom. Bilang pasasalamat kay Aesol, inihatid siya ni Taisho pabalik sa Seoul. Tinanong ni Aesol kung paano niya nalaman kung saan ang bahay niya, at sinagot ni Taisho na hula lang. Nagulat si Aesol at tinanong kung si Taisho ba ay isang manghuhula o kung paano niya nahulaan ng ganun kabuti. Gusto sanang itanong ni Aesol na magsiyasat pa tungkol sa ilang bagay, ngunit sinabi ni Taisho na mas mabuti pang magpahinga na siya habang nagmamaneho siya buong magdamag. Habang unti-unting nakatulog si Yun-A sa sofa, nakatanggap siya ng tawag mula kay Songchan. Hindi niya alam kung anong trip ni Songchan na palaging tawagan siya tuwing gabi. Habang nagmamaneho pabalik sa Seoul, tinanong ni Taisho si Aesol kung paano papunta sa bahay niya. Nang makita niyang nakatulog na ang babae at hindi na alam kung gaano katagal nang natutulog ito, pumunta si Yun-A sa pintuan ng kanyang kwarto, ngunit narinig niya ang boses ni Songchan, kaya't muli siyang tumakbo palayo. Naglalakad-lakad si Yun-A sa kalsada nang makita niyang lumabas si Taisho mula sa kotse kasama ang
ang ibang babae. Hindi siya makapaniwala, pero inisip din niyang baka papunta si Taisho sa homestay para makita siya. Habang papalapit na si Taisho sa pintuan ng homestay, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Yun-A na nagsasabing huwag na siyang dumaan. At nang tumingin siya, nakasalubong niya si Song-chan. Ni si Yun-A ay hindi alam na ang sandali ng pagpili niya ay nagdala ng lungkot kay Taisho at kay Song-chan. At ngayon, nakita ni Taisho ang sarili niyang tumigil at hindi makagalaw nang makita niyang si Song-chan ay parang hindi umaalis sa lugar na malapit sa tinitirhan ni Yun-A. Siya pa rin ang dati. Hindi pa rin kayang magsalita at lumaban para sa kanyang pagmamahal. At ang alam lang ay tahimik na umalis. Pero mabuti na lang, alam pa rin ng male lead kung paano kumuha ng telepono at tawagan ang kanyang girlfriend. At si Yun-A ay nakaupo lang malapit lang. Kailangan pa ni Taisho na mahinahong ipaalala kay Yun-A dahil nakita niyang may bahagyang pangamba sa mukha ni Yun-A habang hinawakan siya sa kamay na parang gusto niyang tumakbo palayo. Nang magkatulungan, pareho nilang hindi nasabi ang tungkol sa buhay ng isa't isa, kaya't hindi nakapagtataka na nagkaroon ng hindi kailangang hindi pagkakaintindihan. Naisip ni Yun-A na ang babae sa kumpanya ni Taisho ay ang kanyang bagong girlfriend dahil sobrang lapit nila. Nang marinig ni Taisho na nagkamali ang ex-girlfriend niya sa pag-aakalang may girlfriend siya at nagselos, at hindi pa siya nakatagpo ng pagkakataon para makilala si Song-chan, hindi niya napigilang magtawanan dahil muntik na silang magkalayo dahil lang kay Song-chan. Pero ang pagkikita nila ni Song-chan sa pagkakataong ito ay hindi kasing simple na mga nakaraang pagkakataon. Malinaw na nakita ni Taisho ang inggit sa malamig na mukha ni Song-chan tuwing nakikita siya na nagdulot kay Taisho ng matinding pagninilay-nilay. Bumitaw si Taisho sa mga alalahanin ng puso niya at bumalik sa kanyang buhay na muntik ng magulo. Ang kanyang nakababatang kapatid ay nasa wheelchair, napilit itinutulak ang sarili meter by meter, at ang lola niya ay hindi pa nagigising mula sa operasyon, kaya't halos lahat ng responsibilidad ay napunta sa kanya at sa kanyang lolo. Gusto rin niyang magbahagi ng mga gawain sa pagluluto kay lolo upang magkaroon siya ng mas maraming oras para magpahinga. Sa oras na iyon, nakatanggap si Yun-A ng text mula kay Song-chan na gusto niyang makipagkita, kaya't agad siyang pumunta sa itinakdang lugar. Wala namang alam si Taisho sa mabilisang pagkikita ni Yun-A. Samantalang si Taisho ay hindi alintana at kumain lang kasama si Aesol. Malinaw na kahit ang mangmang na ito ay nakakita na may gusto si Aesol sa kanya. Pero kinuha ni Taisho ang telepono at tinawagan si Yun-A at sinabi kay Aesol na ito ang kanyang girlfriend. Kaya't agad namang nagbago ang ekspresyon ni Aesol at biglang naging malungkot. Mukhang talagang gusto ni Aesol si Taisho. Binato niya si Taisho ng isang signal at ibinigay ang pangalan niyang Tag. Ngunit si Taisho, na walang pakialam, natigilan si Aesol nang malaman niyang may girlfriend na siya. Hindi alam ni Taisho na ang kanyang girlfriend ay patuloy na nauugnay sa kanyang ex-boyfriend. Nakilala lang ni Yun-A si Song-chan dahil sa kontrata ng kompensasyon para sa kanyang stepmom. Si So-yeon ay sadya pang pinarent ang bahay na dating kanila at ng kanyang tatay sa mga bisita. Si Yun-A ay patuloy na malupit kay So-yeon, ang stepmom na palaging sumusubok na makipaglapit sa kanya, at naniniwala siyang ang pagkamatay ng kanyang tatay ay dahil sa kanya. Gamit ang pagkakataon, tumulong si Song-chan na tulungan si Yun-A na mabawi ang bahay na dating kanila. Sa simula, nagkaroon pa sila ng mainit na pagtatalo dahil sa sobrang tigas ng ulo ni Yun-A. Mas pipiliin niyang mawalan ng lahat ng pera sa kompensasyon kaysa magbigay kay So-yeon, kaya't pinilit ni Song-chan na pigilan siya. Kinailangan ni Yun-A na sumama sa kotse ni Song-chan at umuwi upang magmasid lang saglit sa bahay at tiyaking wala ng detalye na naiwan bago umalis. Pero sa pagkakataong ito, wala nang epekto ang matamis at manipulasyong mga salita ni Song-chan sa kanya, kaya tahimik lang siyang umalis. Ang male lead naman ay nag-aalala na parang laging may kaba sa dibdib. Sa isang banda, bigla na lang nawala si Yun-A buong araw at wala siyang kaalaman kung saan ito pumunta. Sa kabilang banda, ang kanyang nakababatang kapatid ay naghihintay sa bawat sandali para magising ang kanilang lola. Kaya tanging pangako ni Taisho sa kanyang kapatid ang tanging magagawa niya, na pupunta siya bukas para bisitahin ang kanilang lola. Parang hindi na natatapos ang mga alalahanin na tumatangan sa kanya habang bumabalik siya sa maliit niyang apartment. Inisip niya na ito na lang ang isang pagod na araw ng trabaho, na sana mabilis siyang makauwi at humiga sa kanyang kama para mapawi ang lungkot. Pero iba ang pagkakataong ito. Biglang bumukas ang pinto at nakita niyang nakangiti si Yun-A, kaya't natigil siya sa pagkilos. Pagod na pagod siya mula sa trabaho. Ngunit andyan si Yun-A na naghihintay sa kanya. Ang cute na biro ni Yun-A ay nagpasaya kay Taisho at napaluha pa siya sa kaligayahan. Ano pa nga ba ang mas maganda kaysa sa pagkakaroon ng magandang girlfriend na palaging naghihintay sa kanya sa bahay? Kaya't nawala lahat ng alalahanin ni Taisho. Ang maliit na kwarto ay tila puno ng saya, habang masaya nilang pinagsaluhan ang bawat kagat ng cake at mga maliliit na bagay. Akala ko'y may masamang balak si So-yeon, pero nagpadala sila ng kontrata kaya't kailangan ko pang bumalik para suriin ito. Ipinaliwanag din ni Yun-A kay Taisho kung bakit siya nawala buong araw at linawin ang relasyon niya kay Song-chan upang hindi na siya mag-alala. Bigla na lang, habang nag-uusap sila, sinabi ni Taisho, kung tatanungin mo ako tungkol sa iyong hinaharap, pwede bang isama ako sa plano mo? Isang pangungusap na tila mas pinagtibay ang kanilang magiging relasyon sa hinaharap. Hindi tulad ng batang high school na dati. Mas mature na si Taisho ngayon. Nagtakda na rin siya ng sariling mga layunin. Nakita ni Yun-A ang maturity na yon, kaya't hindi niya napigilang ngumiti at magbiro, na masaya siya dahil sa ngayon maaari siyang maging bahagi ng buhay ni Taisho. Ang dalawa ay nagtrabaho at nagsikap para sa isa't isa, at mas pinahahalagahan ang bawat sandali ng kapayapaan sa buhay nila. Kinabukasan ng umaga, habang nagtatrabaho, nakatanggap si Yun-A ng mensahe mula kay Song-chan. Nagbago daw bigla ang schedule ng mga renter at nagulo ulit ang lahat. Pero sa pagkakataong ito, hindi na tinulungan ni Yun-A si Song-chan dahil nais niyang ayusin
ayusin ang mga problema niya mag-isa. Magagawa ko na lang ang kailangan kong gawin. Hihingi ng kaunting tulong at babalik agad para hindi mag-alala si Taisho. Sa huli, siya na mismo ang nagdesisyon na sumakay pabalik sa bahay na iyon nang hindi sinabi kay Taisho. Kaya't nang makita ni Songchan si Yun-A na abala sa paglilinis ng bahay, inisip niya na nagbago na ang isip nito. Ngunit nanatiling matatag si Yun-A nang ipakiusap kay Songchan na kunin lahat ng mga gamit na iniwan niya sa bahay na dati nilang tinirhan at ibalik ito. Ituring na lang nilang tapos na ang relasyon nila at maging magkaibigan na lang. Sa dulo ng kalsada, nagpaalam sila sa isa't isa. Ngunit hindi inaasahan, bumalik si Yun-A sa bahay na iyon nang walang sinabi. At nang bumalik si Songchan, doon niya lang napansin na mag-isa pa rin si Yun-A roon. Tinitingnan ang mga gamit na iniwan nila, tulad ng bawat asa na nagmarka ng hindi natapos na pagmamahal ni Yun-A. Sobrang sakit ng naramdaman ni Songchan. Matapos ang isang buong araw sa lugar na minsang tinuring niyang tahanan, ang tanging nais ni Yun-A ay makita agad si Taisho upang mapawi ang kalungkutan. Kakatapos lang ng shift ni Taisho, nang bigla niyang makita si Yun-A na naghihintay sa kanya. Nalubos siyang nagulat. Walang tatalo sa pakiramdam na sunduin ka ng iyong kasintahan matapos ang trabaho. Kaya't patuloy na tiningnan ni Taisho si Yun-A na puno ng saya sa mga mata. Pero, parang si Yun-A ay dumaan lang sa buhay niya upang magpagaan ng loob matapos ang breakup nila ni Songchan. Siguro, isang maliit na babae tulad ni Yun-A ay hindi kayang tumindig mag-isa sa gitna ng unos ng buhay nang walang proteksyon ng isang lalaki. Kinabukasan, hindi inaasahan ni Yun-A na makakakuha pa siya ng masamang balita mula sa kanyang nakatatandang kapatid. Muling dumating ang kapatid at pinipilit na maghanap si Yun-A ng bagong matutuluyan. At dagdag pa rito, malapit nang magsara ang kumpanya kung saan siya nagtatrabaho. Hindi pa man siya nakakabawi mula sa mga nangyari. Muling kailangan niyang mag-impake ng maleta at maghanap ng bagong matutuluyan at pagkakakitaan. Ang pagsasalamin lang dito ay nagpangit ng mukha ni Yun-A. Nang marinig niyang nais ni Songchan, naganap na linisin ang bahay na dating kanilang tinitirhan. Naramdaman ni Yun-A ang sakit sa puso. Sa huli, nagdesisyon pa rin siyang mag-impake ng maleta at bumalik doon upang alagaan ang mga natitirang alaala. Samantala, si Taisho ay papunta pabalik upang alagaan ang kanyang mga lolo at batang kapatid na may pilay. Ngayon, sinabi ni Taisho sa kanyang lolo ang desisyon niyang magmaneho ng barko. Medyo naintindihan ng lolo ni Taisho na nandito pa siya dahil sa kanyang lola at si Wisho. Hayaan mo si Wisho ang bahala sa lahat, sabi ng lolo. Magaling ang batang iyon sa pag-aalaga sa iba. Ayaw na rin ng lolo ni Taisho na maging pabigat si lola at si Wisho sa kanya. Kaya't sinabi niyang, hayaan mo na sila. Medyo naintindihan din ni Taisho ang sinabi ng lolo, pero nang siya ay halos makuha ang kanyang gusto, parang napako siya. Katulad ni Yun-A, ang kanilang bayan ay huling lugar na nais nilang balikan at tumira. Pareho silang may mga pangarap, kaya't iniwan nila ang lugar na ito upang maghanap ng kanilang kaligayahan. Habang nagbabrowse, biglang binuksan ni Taisho ang profile picture ni Yun-A at napansin ang pangalan ng bahay, Bayon Guest House. Naging curious siya at sinubukang hanapin ito online at nagulat siya nang makita ang larawan ni Yun-A na masayang ngumingiti kasama si Songchan. Nalumbay siya pero hindi siya nakinig at sinadyang napansin na naka-on ang mga ilaw sa lumang bahay ni Yun-A. Kaya tiningnan niya ito. Nalaman niyang si Aunt Soyeon pala ito. Hindi malinaw kung bakit siya nag-set up ng tent sa abandonadong bahay. Agad na nakilala ni Soyeon si Taisho, kaya nagkaroon sila ng kaunting pag-uusap. Baka hindi alam ni Aunt Soyeon na nagbalikan na sina Taisho at Yun-A, kaya't hindi niya naiwasang magsabi ng ilang bagay tungkol kay Yun-A. Binigyan pa siya ni Soyeon ng address ng bahay na tinitirhan ni Yun-A dati. Habang nakikinig sa stepmom na matagal nang kinainisan ni Yun-A, medyo nainis si Taisho at nagpa siya ng umalis. Ngunit, hindi niya naiwasang bumalik at tanungin si Soyeon tungkol sa nangyari mga taon na ang nakalipas. Dito na lumabas ang katotohanan. Hindi pala pumunta si Soyeon sa Hawaii para magbakasyon nang magkasakit ang tatay ni Yun-A. Sa halip, ang Hawaii pala ay tahanan ni Soyeon, kaya't bumalik siya roon upang bisitahin ang kanyang pamilya matapos ang ilang taon na hindi nakabalik. Sino nga ba ang mag-aakala na sa eksaktong oras na yon ay magpapasya ang tatay ni Yun-A na tapusin ang kanyang buhay? Hanggang ngayon, hindi pa rin nakakabangon si Soyeon mula sa nangyaring iyon. Isinasama niya ang tatay ni Yun-A sa mga check-up tungkol sa depresyon ng paulit-ulit, ngunit wala silang nakitang sintomas. Ngunit nang magdesisyon si Soyeon na magpahinga at umalis, bigla na lang magpapasya ang kanyang asawa na tapusin ang kanyang buhay, kaya't naging puno ng pagsisisi at pagkakasala si Soyeon. Matapos ang ilang kaswal na kwento, naisip ni Taisho ang lahat. Ang ex-boyfriend at business partner na palaging tinutukoy ni Yun-A ay parehong tao. Ang taong hindi niya inaasahan, si Songchan, ang ex-boyfriend na nakasama ni Yun-A sa loob ng 10 taon. Kahit pakiramdam ni Taisho ay niloko siya, nagdesisyon pa rin siyang patawarin si Yun-A at tapusin na lang ito. Kinuha ni Taisho ang telepono at tinawagan si Yun-A. Umaasang pipiliin niyang umalis na sa lugar na yon. Ang lugar kung saan nila ni Songchan tinitirhan ay tila ang lugar na nais niyang balikan, ngunit puno lamang ito ng sakit. Kakatapos lang niyang magsalita nang bigla na lang dumating si Yun-A na may daladalang maleta, kaya't nagkaroon ng awkward na sitwasyon. Noong December 2015, natapos na ni Yun-A ang kanyang internship sa isang luxury hotel. Hawak ni Yun-A ang isang laruan ng tren, mukhang gulat na gulat, at tinanong ang receptionist, "Ate, valid bang mag-break na hindi nagkikita face-to-face?" Sumimangot ang receptionist at sumagot, "Ikaw na ang magtanong. Grabe, anong klaseng walang puso ang nagbi-break na hindi man lang nagkikita?" Nang marinig ni Yun-A ang opinyon ng receptionist, kinuha niya ang maleta at mabilis na nagtakbo upang hanapin si Taisho. Hindi siya maaaring maging masungit, kaya't kinailangan niyang makipagkita kay Songchan upang sabihin na maghihiwalay na sila. Dahil sa kanyang determinasyong maging mabuting tao, dahan-dahang binangga ni Yun-A ang kanyang malaking maleta sa mabigat na niebe na antig sa kanyang pagtitiyaga. Isang tow truck ang dumating mula sa langit. At mabuti na lang dahil pareho silang daraan sa parehong daan. Inalok siya ng driver na sumabay. Pagpasok niya sa kotse, tumunog ang
ang kanyang telepono at narinig niya ang boses ng lola ni Taisho mula sa kabilang linya. Ngayon ang araw ng pag-enlist ni Taisho at mukhang kailangan niyang umalis papuntang army nang walang sino man na magpapadala sa kanya. Nang marinig ito, umiyak si Yun-A. Habang binabaybay nila ang daan, dumating sila sa bahay ng lola ni Taisho at tinulungan nilang makapasok ang mga lolo't lola sa truck. Lumabas si Yun-A at kiniskis ang niyebe gamit ang kanyang mga kamay bago tuluyang bumagsak sa tabi ng kotse. Umiiyak at nag-iisip na sana maganap ang isang himala pero hindi ganoon kadali. Magmula noon, ang magkasintahan ay tinangay na ng tadhana at hindi na nagkita. Habang patuloy pa rin sa paghila ng maleta si Yun-A sa kalsada, tumawag si Taisho at sinabing huwag siyang umalis at nandoon na siya sa harap ng kanyang pintuan. Pero si Yun-A ay nakalabas na, kaya't humingi siya ng paumanhin at nangakong magkikita sila ni Taisho sa ibang pagkakataon. Malungkot na umuwi si Taisho, nagtrabaho at kinabukasan, nagsuot siya ng backpack at naghanda ng bumalik sa kanilang bayan. Habang tinitingnan ng isang bagay na iniwan ni Yun-A sa mesa, nagpause siya sandali pero itinuloy pa rin ang pakikipag-usap sa lolo sa telepono. Pumunta si Taisho pauwi sa kanilang bayan gamit ang pickup truck habang si Yun-A naman ay mabilis na pumunta sa bahay niya upang hanapin si Taisho. Siya ay naghanap, ngunit ang dalawa ay patuloy na nagkakaligtaan. Umakyat si Yun-A at umupo ng malungkot sa loob ng kwarto, naghihintay sa tawag ni Taisho. Nang tumunog ang telepono, agad niya itong sinagot. Si Taisho ang nasa kabilang linya at sinabing nandoon siya sa ospital habang si Yun-A ay nasa Seoul. Daladala ni Taisho ang request niyang gusto niyang putulin na ang relasyon ni Yun-A kay Songchan, pero hindi siya sumagot. Sinabi ni Yun-A na magkita sila at ipapaliwanag niya ito ng personal. Kung ganoon, pupunta si Taisho sa Seoul upang makipagkita at pakinggan ang kanyang paliwanag. Ngunit mukhang si Yun-A na ang ayaw makipagkita dahil ilang minuto na lang ay aalis na siya mula sa Seoul. Huling tanong ni Taisho kung kailan sila magkikita at ang sagot ay sa 3 araw, kaya't labis siyang nadismaya at agad na ibinaba ang telepono. Nakatayo si Taisho malungkot sa dingding nang dumating ang kanyang lolo at nag-usap sila. Samantala, si Yun-A ay mag-isa at malungkot sa kwarto ni Taisho. Habang nakikipag-usap si Taisho sa kanyang lolo, parang may naalala siya, kaya't tinawagan niya si Yun-A at pinakiusapan siyang isara ang bintana para sa kanya. Sinabi ni Yun-A na alam niya na iyon at ipinagmalaki pang sinabi na naisara na niya ito, pero nagulat siya. Paano niya nalaman na siya ay nasa bahay ni Taisho? Patuloy silang nilalaro ng tadhana, parehong nawawala ang pagkakataon na magkitang muli. Ngunit pareho nilang pinilit maging magkasama at labis na naapektuhan si Taisho dahil naramdaman ni Yun-A ang nararamdaman niya. Patuloy na pinipilit ni Taisho ang nangyari kanina, ngunit si Yun-A ay matigas na nais siyang makipagkita at ayusin ang lahat ng personal. Nag-alok si Yun-A na linisin ang bahay ni Taisho, pero sinabi ni Taisho na hindi niya nais na mapagod siya. Habang tinitingnan niya ito, binanggit ni Taisho na ayaw niya ring mapagod, kaya't maaari ba nilang itigil na ang pagpapahirap sa isa't isa? Tiningnan ni Taisho ang kwarto ng ospital at nakita ang kanyang lolo na nakaupo sa tabi ng kama ni Lola na maraming bagay ang tumatakbo sa kanyang isipan. Bumalik si Yun-A sa homestay ng kanyang pamilya sa kanilang bayan. Pumasok siya sa kusina at napansin na sobrang luma na ng lugar dahil lahat ng nahawakan niya ay wasak na. Wala siyang ideya kung paano pinapamahalaan ni Songchan ang lugar. Agad siyang nag-text kay Songchan at tinanong siya na ayusin ito at ibalik sa dating itsura. Dapat lang na magtulungan si Songchan. Ngunit bago pa siya makapag-reply, may tumawag na customer kay Songchan kaya't kailangan niyang umalis. Patuloy na nagpapaglakad-lakad si Yun-A sa labas habang naghihintay kay Songchan upang ayusin ang bahay at hindi inaasahang nakatagpo siya ng isang matandang kaibigan kaya't nagbigay siya ng mabilis na bati. Pagod na siya sa paghihintay kaya naupo na siya. Nang mag-text ang isang kaibigang lalaki at sinabi niyang siya na ang papalit kay Songchan upang ayusin ito. I-text na lang siya kapag komportable na at darating agad. Sa kabilang dako, patuloy na nagpapaglakad si Songchan, nakatingin sa kanyang telepono. Iniisip kung ite-text ba siya ni Yun-A o hindi. Napainga siya, iniisip na mabuti na lang na nagbalik siya sa bahay. Gusto talagang makita ni Taisho si Yun-A, kaya't dinala niya ang kanyang truck papunta sa bahay ni Yun-A. Ngunit sino nga ba ang makakaalam kung makikita nga ang magkasintahan sa pagkakataong ito? Nakatayo si Taisho, tiningnan ang paligid, at mula sa mga palatandaan, mukhang tama ang bahay na pinasok niya. Pero si Yun-A pala ay wala sa bahay. Nagbibisikleta sa kalye. Dahil hindi siya nandoon, tinawagan ni Taisho siya. At nang matanggap ang text na dumaan si Taisho upang makita siya, agad nagpedal si Yun-A pabalik upang makipagkita. Hinila ni Yun-A si Taisho papunta sa hardin ng mga bulaklak at nangako na bibigyan siya ng sagot. Habang ang dalawa ay tumitingin sa mga bulaklak, ipinaliwanag ni Yun-A na kailangan niyang bumalik dito upang protektahan ang ari-arian ng kanyang ama na siyang homestay, kaya siya nagmadaling bumalik sa kanilang bayan. At tungkol naman sa mga bagay sa Seoul, inayos na niya iyon. Nang marinig na nagdesisyon si Yun-A na mamuhay dito, tinanong ni Taisho, ibig sabihin, maglo-long distance tayo? Sumagot si Yun-A na sisikapin niyang maglaan ng oras upang makita siya ng madalas. Pumayag na lang si Taisho. Ano pa ba ang magagawa niya? At nagpatuloy silang maglakad sa hardin ng mga bulaklak. Ikinuwento ni Taisho ang tungkol sa trabaho niyang magmaneho ng tren, habang sinabi ni Yun-A na mananatili siya dito dahil mahal pa rin niya ang lugar na ito. Nakita ni Taisho ang kumikislap na mga mata ng kanyang kasintahan, kaya't napagpasyahan niyang suportahan siya. Naglakad sila hanggang dumating ang dilim, at habang magbabalik na sana sila, parang may naalala si Yun-A at mabilis na tumakbo pabalik sa hardin ng mga bulaklak. Paglabas ni Yun-A, may dala siyang isang bouquet ng mga daisy para kay Taisho bilang pasasalamat sa kanyang pangunawa at suporta. Samantala, si Asol ay abala sa opisina ng kumpanya nang makatanggap siya ng thank you message mula kay Wisho. Matapos ang buong araw ng pag-aalala dahil sa mensaheng iyon, medyo nakaramdam siya ng ginhawa. Matapos ang trabaho, naalala ni Taisho ang imahe ng kanyang kasintahan na naghihintay sa ilalim ng tulay. Ngayon, ang pananabik niya kay Yun-A ay nasa pinakamataas na antas, kaya't nag-ehersisyo na lang siya upang pigilan ang sarili na patakbuhin siya papunta sa kanya.
dahil kailangan pa niyang magtrabaho kinabukasan. Samantala, si Yun A ay nakaupo sa mesa ng kainan, masaya at nakikipagkwentuhan sa mga katrabaho. Ngunit kahit papaano, namimiss niya pa rin ang kanyang kasintahan. Kinabukasan ng umaga, habang abala si Taisho sa paggawa ng kahoy, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang lolo. Sinabi ng lolo na kakausapin siya ng doktor tungkol sa kalagayan ng kanyang lola. Ngunit dahil mahina ang pandinig ng lolo, hindi niya naintindihan ang sinabi ng doktor. Pagkarinig lang nito, agad na nag-drive si Taisho pabalik sa kanilang bayan upang makipagkita sa doktor. Sa kasalukuyan, hindi maganda ang kalagayan ng vital signs ng lola, kaya hindi pa ito nagigising. Nainis si Taisho nang marinig yon at nagtanong siya ng maraming bagay hanggang sa pinakiusapan siya ni Wisho na magpakalma. Pinanood ni Taisho si Wisho na nakaupo sa tabi ng kama ng lola. Sinusubukang kausapin ang kanilang lola upang magising ito, at pagkatapos ay tumingin siya sa bintana at nakita ang kanyang lolo na malalim ang iniisip. Alam niyang malaki na naman ang responsibilidad na babagsak sa kanyang mga balikat. Pumunta silang tatlo pa uwi at nagsimula ng magluto ng hapunan. Sinabi ng lolo na dati, palagi niyang inaasahan ang lola na magluto, kaya hindi siya nag-aalala tungkol dito. Pero ngayon, naisip niya na ang pagluluto pala ay isang sining, at pinayuhan si Taisho na mag-aral magluto. Ngumiti si Taisho, pumayag, at nagpatuloy sa paghuhugas ng bigas. Naghahanap si Taisho kay Wisho, ngunit hindi niya ito natagpuan sa bahay, kaya't sumakay siya ng bisikleta upang hanapin ito, at nakita niyang naguhuli si Wisho ng isda sa ilog. Mabilis na tumakbo si Taisho pababa upang hilahin ang kapatid, pero tumanggi si Wisho. Akala niyang ninanakaw ng kuya ang mga isda niya. Sinabi ni Taisho na mas mabuti pang pumunta na lang sila sa palengke at bumili, kasi kitang-kita sa madilim na langit na wala ng pag-asa. Pumayag si Wisho na tumigil sa paghuhuli ng isda. Pagkatapos, naupo ang magkapatid at nagkaroon ng masinsinang pag-uusap. Mula nang maging bedridden ang kanilang lola, lalong nahirapan si Wisho sa kalagayan ng kanyang disabled na leg, kaya't hindi na niya nais mag-isip tungkol sa hinaharap dahil tila ito ay napakadilim. Matapos pakinggan ang kanyang kapatid, hindi na lang kayang mag-isip ni Taisho kundi magpadyak sa bisikleta at punasan ang kanyang mga luha. Samantala, si Yun A ay nakaupo sa paligid ng bonfire kasama ang kanyang mga katrabaho. Nagkukwento ng mga lumang kwento nang dumating si Songchan upang sumali sa grupo. Super sikat si Yun A dahil pagkatapos ni Taisho, si Songchan naman ang nagmaneho mula pa sa malayo upang makita siya. Habang dinala ni Songchan ang lata ng beer sa kanyang bibig, tinanong ni Yun A kung hindi ba siya magbabalik ng maaga dahil umiinom siya. Sinabi ni Songchan na hayaan siyang magstay doon ng gabing iyon dahil pupunta siya sa Jeju pagkatapos. Nagkwentuhan sila sandali at pagkatapos, ibinalik ni Songchan kay Yun A ang bote ng alak na ibinigay ng kanyang tatay sa kanya noon. Tiningnan ni Yun A ang bote ng alak at naalala ang kanyang ama, kaya't namula ang kanyang mukha. Kinuha ni Songchan ang pagkakataon habang si Yun A ay nalulumbay upang anyayahan siyang uminom kasama siya. Habang tinatamaan ng alak, dumaloy ang mga salita at nagpasalamat silang dalawa sa suporta na ibinigay nila sa isa't isa sa nakaraang mga taon. Aminado si Songchan na ginawa niya iyon lahat dahil gusto niya si Yun A, pero ang salitang senior ay malinaw na nagtakda ng hangganan sa pagitan nila. Isa itong pamamaalam na inuman, kaya nagpasalamat sila sa isa't isa at pagkatapos, binigyan ni Songchan si Yun A ng ilang mga payo, kabilang na ang mag-ingat sa mga masamang tao na nagmamaneho ng mga truck. Nang matapos ang kanyang pag-iyak, nagmaneho si Taisho upang makita si Yun A. Naglibot siya ng kaunti at nakita ang isang mesa para sa dalawa, kaya tiyak na may hindi pagkakaintindihan si Taisho dahil muli siyang napaiyak at naglakad pabalik upang umupo sa kanyang truck. Kinuha ni Taisho ang kanyang telepono at tinawagan si Yun A. Si Yun A ay sobrang lasing kaya't kinailangan ni Songchan na buhatin siya papasok sa isang kwarto at patulugin. Habang mahimbing na natutulog si Yun A, nag-vibrate ang kanyang telepono at nagising siya, ngunit hindi niya ito sinagot. Nasa kanyang truck si Taisho at nakita niyang lumabas si Songchan mula sa bahay, kaya't lalong naging sigurado siya sa mga naiisip niya. Samantala, nakita ni Songchan si Taisho sa kanyang truck, kaya't kinatok niya ang bintana at tinawag si Taisho upang humarap sa kanya. Nang marinig ang ingay mula sa labas, mabilis na tumakbo si Yun A at nang makita ang sagupaan ng dalawang lalaki, muling tumulo ang kanyang mga luha. Nakasakay si Taisho sa truck at handang bumaba nang makita siya ng kanyang kasintahan na umiiling. Lubos na nadiw siya, kaya't agad siyang nagmaneho palayo. Pagdaka ng pag-alis ng truck, tuluyan ang napagod si Yun A at dumapa sa lupa, umiiyak. Nang makita ito ni Songchan, nakaramdam siya ng matinding pagkabigo kay Yun A, kaya't pumasok din siya sa kanyang sasakyan at umalis. Ang dalawang sasakyan ay umalis. Dala ang kanilang mga sugatang puso. Kinabukasan, agad na sumakay ng bus si Yun A upang makita si Taisho. Habang nasa bus, nakatanggap siya ng text mula kay Taisho na sasamahan siya. Ngunit nang bumaba siya sa istasyon, wala siya roon. Si Taisho, sa parehong sandali, ay nagmamadaling pumunta sa ospital dahil nakatanggap siya ng balita na hindi tumutugon ang lola niya sa gamot at nasa kritikal na kondisyon. Nang makita niyang nakahiga ang kanyang lola sa ospital, nakakabit sa mga tubo, muling bumangon sa kanyang isipan ang alaala ng pagkamatay ng kanyang ina, ilang taon na ang nakalipas, kaya tumingkad ang pananakit sa kanyang kaliwang tainga. Naglakad si Taisho pabalik sa bahay at nakatagpo ng kanyang lolo na balisang naghihintay sa pintuan. Tinanong ng kanyang lolo ang kalagayan ng lola at nang makita ang pagkabigo sa mukha ni Taisho, agad niyang naunawaan kung anong nangyari at napaiyak. Umalis si Taisho at pumasok sa kanyang kwarto, hindi mapigilang mag-isip. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa dilim. Pumunta siya sa tabi ng ilog, pumasok sa tubig at tumayo doon, nagmumuni tungkol sa lahat ng nangyari. Nandyan pa rin si Yun A, naghihintay sa kanya. Tinawagan ni Yun A si Taisho, ngunit walang sumasagot. Patuloy siyang nagtatype ng mga mensahe upang ipaliwanag ang kanyang sarili at pagkatapos ay binubura ang mga ito, takot na baka hindi siya paniwalaan. Buwang-buwa, umupo
Umupo si Yun-A at umiiyak sa tabi ng tulay. Matapos ang paliligo sa tubig, pumasok si Taisho sa kusina at naupo. Nag-iisip tungkol sa kanyang lola na patuloy pa ring nasa koma. Sinuri ni Taisho ang kanyang telepono at nakita ang mga missed calls mula kay Yun-A. Tinawagan niya ito. Nang makita ni Yun-A na tumatawag si Taisho, agad niyang sinagot at nagmamadaling ipaliwanag ang kanyang sarili. Ngunit bago pa siya makapagsalita ng buo, sinabi ni Taisho na sobrang pagod na siya. Sa ngayon, ang lahat ng nangyari ay higit na sa kanyang kakayahan, kaya't gusto na lang niyang kalimutan ang lahat ng nangyari. Nagpasalamat at humingi ng paumanhin si Yun-A kay Taisho. Marahil, isang hindi formal na breakup na naman ang nangyari sa pagitan nilang dalawa. Kasalukuyan, nakatanggap siya ng isang agitated na tawag mula sa kanyang nakababatang kapatid. Gumalaw ang bibig ng kanilang lola bilang senyales na magigising na ito. Nagkakaroon ng hirap si Taisho sa kamakailang breakup kay Yun-A, kaya't nang makita siya sa ganitong kalagayan, nagpa siya si Aesol na ialok siyang ihatid sa ospital. Pagdating nila, napatigil si Taisho sa pintuan. Pinapanood ang mga doktor na nasa tabi ng kama ng kanyang lola. Natakot siya na baka ang biglaang muling sigla na ito ay isang huling pagsabog ng enerhiya bago pumanaw. Ngunit napansin ni Aesol na kumilos ang mga daliri ng lola, kaya't nakaramdam siya ng pag-asa. Sa kalaunan, kinumpirma ng doktor ang himala na stable na ang kanyang mga vital signs at malapit nang magising. Masaya, agad na tinawagan ng kanyang lolo at kapatid ang mga kapitbahay upang ibahagi ang magandang balita. Sa biyahe pauwi, sinubukan ni Taisho na kontrolin ang sarili, pero sa kalagitnaan daan, hininto niya ang kotse, bumaba at tuluyang napatigil. Tahimik siyang umiyak, nagsisilbing pagpapaluwag sa mga buwan ng matinding kaba at guilt na kanyang bitbit. Magiging maayos na ang lola niya. Samantala, sa baryo, narinig ni Yun-A ang balita mula sa mga matatandang tagapayo ng komunidad. Tunay siyang natuwa para sa pamilya ni Taisho. Nais niyang sana, dahil sa milagro, makabalik sa tamang landas ang buhay ni Taisho at hindi na siya magdusa dulot ng mga nangyari sa kanila. Ilang araw ang lumipas. Habang ina-deliver ang natapos na photo frame kay Aesol, sinabi ni Taisho na magpapalit siya ng trabaho at lilipat na ng lugar. Nalaman ni Aesol na baka ito na ang kanilang huling pagkikita, kaya't nagtanong siya ng isang formal na pamamaalam upang matapos ang kanyang hindi nasuklian na pagmamahal kay Taisho. Inanyayahan niya siyang makipagkita sa isang huling pagkakataon sa isang lugar na siya ang pipili upang maghawak ng kamay at magpasalamat sa isa't isa. Naantig si Taisho sa pagiging tapat ni Aesol, kaya't pumayag siya. Bagamat sinusubukang mag-move on, nanatiling nakakabit sa puso ni Taisho si Yun-A. Patuloy siyang iniiwasan ng mga alaala ng kanilang mga magkasamang sandali. Sa mga panahong iyon, nag-focus si Yun-A sa pagpapatakbo ng homestay, pero ang tahimik na buhay ay hindi kayang itago ang lalim ng kanyang kalungkutan. Hindi inaasahan, dumalaw sa kanya si Soyeon, umaasang maipag-ayos nila ang kanilang nasirang relasyon. Doon, napagtanto ni Yun-A na ang kanyang galit kay Soyeon ay isang paraan lang ng pag-iwas sa masakit na katotohanan ng pagkamatay ng kanyang ama. Nakita niyang minahal at namimiss din siya ni Soyeon, katulad ng nararamdaman niya. Sa wakas, nagkakasundo sila at pinakawalan ng mga taon ng hinagpis. Nang banggitin ni Soyeon na babalik siya sa Hawaii at inanyayahan si Yun-A na sumama, napagod at naguguluhan. Nagdesisyon si Yun-A na isara na ang homestay at magsimula ng bagong buhay sa ibang bansa. Upang maging mas malapit sa pamilya, nag-apply si Taisho para sa isang bagong posisyon malapit sa kanilang bahay. Habang naghahanda siyang umalis sa kanyang lumang trabaho, binigyan siya ng isang kasamahan ng litrato na kuha nila ni Yun-A sa isang subway station noong nakaraan. Pagtingin sa litrato, bumalik ang mga alaala. Napagtanto ni Taisho na habang ang pamilya niya ang kanyang tahanan, si Yun-A ang kanyang patutunguhan. Wala sa kanila ang may kasalanan, ngunit patuloy nilang namimiss ang isa't isa. Hindi kayang tanggapin ang pagtatapos na iyon. Sumakay siya sa kanyang truck at nagmamadaling hanapin siya. Ngunit pagdating niya, nakalak na ang homestay. Nauna nang umalis si Yun-A. Pabalik sa Seoul, nakipagkita si Aesol kay Taisho upang maganap ang formal na pamamaalam na hinihiling niya. Tumupad sa kanyang pangako si Taisho at inabot ang kamay ni Aesol at taos-pusong nagpasalamat sa kanya sa laging pagiging nandyan para sa kanya. Matapos maghawak ng kamay, ibinukas ni Aesol ang kanyang kaluluwa at ipinagtapat ang mga nararamdaman niyang matagal nang itinagong pagmamahal. Tumingin si Taisho at napansin niyang pareho sila. Dalawang tao na hindi kayang bitawan ang isang pagmamahal na hindi para sa kanila, nababalot ng guilt at kalituhan. Pumayag si Taisho sa matinding hiling ni Aesol. Usubukan nilang mag-date hanggang Pasko lang, bilang isang paraan para matulungan siyang mag-move on mula kay Yun-A. Ilang araw ang lumipas. Habang binibisita ang kanyang lolo sa baryo, si Taisho ay nalulumbay matapos ang nabigong job interview. Habang naglalakad sa tahimik na kalye para mag-isip, napahinto siya. Doon, nakaupo sa tabi ng daan si Yun-A. Bumalik siya sa baryo para magpaalam ng maayos. Ngunit bago siya makapagsalita, tinawag siya ni Aesol at ang kapatid ni Taisho para sa hapunan. Ayaw guluhin ang bagong buhay ni Taisho, kaya't sumakay si Yun-A sa kanyang bisikleta at nagpedal papalayo sa gabi. Sa buong pagkain, nakikita ni Aesol na malayo ang isip ni Taisho. Alam niyang ang puso ni Taisho ay patuloy na naghahanap kay Yun-A. Nararamdaman ang kanyang sakit, kaya't nagdesisyon siyang maging matapang. Sinabi niya kay Taisho na sundan na si Yun-A. Tumakbo si Taisho patungong lumang paaralan at natagpuan si Yun-A doon, tulad ng inaasahan niya. Magkasama silang nagbisikleta sa buong gabi, tulad ng ginagawa nila noong kabataan. Ngunit nang makarating sila sa isang sangdaan, napakabigat ng pakiramdam nila tungkol sa hinaharap. Walang sino man sa kanila ang may lakas ng loob na hilingin sa isa't isa na magstay. May bigat sa kanilang mga puso. Iniikot nila ang mga bisikleta at naglakbay sa magkaibang direksyon. Nang gabing iyon, hindi
kayang pigilan ni Taisho ang sarili mula sa pagtawag kay Yun-A. Ipinagtapat niya na naglakbay siya patungo sa kanyang lumang bayan upang hanapin siya. Pagkarinig nito, napaiyak si Yun-A. Alam ang katotohanan na parang palaging sila'y nagkakasalubong lamang, tulad ng mga barkong dumadaan sa gabi, tulad noong 10 taon na ang nakalipas. Ngunit naputol ang kanilang pag-uusap nang biglang dumating si A-Sol sa pintuan ni Taisho. Kinabukasan, nagpunta si Yun-A sa Seoul upang tapusin ang ilang mga gawain. Bago tuluyang umalis, ang mga paa niya ay nagdala sa kanya sa bahay ni Taisho. Naglalayon ng isang huling sulyap sa kanya. Ngunit nang makita niyang si A-Sol ay dumating saksi ang kotse at formal na ipinasok ang door code upang pumasok sa kanyang bahay, ang puso ni Yun-A ay tuluyang nagbagsak. Para kay Yun-A, iyon na ang huling hampas. Napagtanto niyang wala na siyang lugar sa buhay ni Taisho at umalis na, sinasabing sa sarili na talagang tapos na ang lahat. Nang gabing iyon, nagmadaling bumalik si Taisho sa baryo upang hanapin si Yun-A. Sa wakas, nagkita sila sa dating abandonadong bahay ng pamilya ni Yun-A, isang lugar na puno ng kanilang mga pinakamaliligayang alaala. Habang sila'y nakatayo sa ilalim ng mga anino ng nakaraan, parehong napaiyak. Malinaw na mahal pa rin nila ang isa't isa, ngunit ang kawalan ng kasiguraduhan tungkol sa hinaharap ay parang isang pader na hindi nila kayang lampasan. Sa mga sandaling iyon, ang pamamaalam ay tila ang tanging magagawa nilang mabuti para sa isa't isa. Samantala, sa bahay ni Taisho, hindi sinasadyang nadiskubre ni A-Sol ang isang nakatagong drawer. Nasa loob nito, ang isang litrato ni Taisho at Yun-A, kasama ng mga mementos mula sa kanilang mga magkasamang alaala. Sinubukan niyang maging matatag, ngunit hindi niya kayang pigilan ang pagpatak ng mga luha. Habang tinitingnan ang mga litrato, natanggap ni A-Sol ang katotohanan. Hindi siya maaaring pumalit sa lugar ni Yun-A sa puso ni Taisho. Handa nang tanggapin ang realidad. Hiniling ni A-Sol kay Taisho na maglakad sila. Tahimik niyang pinakinggan si Taisho nang sa wakas ay aminin nito kung nasaan ang tunay na lugar ng kanyang puso. At pagkatapos, na may mabigat ngunit tahimik na puso, pinakawalan niya si Taisho. Sa araw ng paglalakbay ni Yun-A, pinili ni Taisho na personal siyang samahan hanggang sa airport. Sa biyahe sa subway, habang nakaupo sa harap niya, nagpadala siya ng isang mensahe na tumagos sa puso ni Yun-A. Nais niyang iparating na sana sa Hawaii, palibutan siya ng pagmamahal, maging mahalaga, at magkaroon ng isang buhay na puno ng kapayapaan at kaligayahan. At dagdag pa niya, at kung balang araw, sa hinaharap, handa ka nang isama akong muli sa mapa ng iyong buhay. Tandaan mo na nandito lang ako, naghihintay ng iyong senyal, anumang oras. Nasa airport hall na, nagbigay sila ng mahigpit na yakap bilang pamamaalam. Sa pagbukas ng kanyang puso, iniabot ni Taisho ang kanyang nararamdaman. Nakaakap kay Taisho, si Yun-A ay humagulgol habang nararamdaman ang pamilyar na init. Tahimik na pinapalago ang pag-asa na ang pag-alis na yon ay hindi katapusan, kundi simula ng isang ganap na bagong kabanata para sa kanilang dalawa. Lumipas ang isang taon. Nagsimulang makatanggap si Taisho ng mga litrato mula kay Yun-A mula sa malalayong Hawaii. Sa mga larawan, siya'y mukhang maliwanag at payapa, na naglalaman ng kabigatan ng isang buhay na puno ng kapayapaan at kasiyahan. Samantala, sa bayan, patuloy si Taisho sa maingat na pag-aalaga sa dating bahay ni Yun-A araw-araw. Maging ang karatula na may pangalang Yun-A ay maingat niyang ikinabit sa pintuan, matiisin at tahimik na naghihintay sa araw na muling babalik ang babaeng sobrang mahal na mahal niya. At dito nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam.